Hello guys, good evening. Thank you so much for your time. Good evening, good evening. Alam ko busy-busy tayong lahat. Okay? So bakit kayo nandito? Bakit mo kayo nag-register dito, di ba? How to write your first ebook. Huwag magugulat ha. I-introduce ko sa inyo kung ano yung digital product. May idea na ba kayo kung ano yung digital product business? Paki-chat nga dyan. Yes, yes, yes kung meron. Ayan, pakitignan ko nga. Meron na pala. Okay, so how to write your first ebook? Sino rito yung wala pang experience nakapagsulat ng ebook or kahit anong pagsusulat in any form, in any kind? Sino rito yung wala pa? Ako po. Ako po. Sige, don't worry kasi been there. Okay, done that, been there, sabi nga. So, this time, we hope dito sa ating magiging goal ay we're hoping na ma-hit natin yung ating goal for tonight. Okay, so again, welcome sa ating training. Yan, so ready na ba? Pwede na akong rachada rito? Ano nga, may baon na ba kayo dyan mga popcorn? So, excited ako, excited. Ewan ko kayo, excited ba kayo? Excited ba kayo? First time nyo bang maka-attend ng training on how to write your something or for this night ebook? Yan. Ako excited ako magturo sa inyo kasi unang-una, katulad niyo rin ako na I'm not a writer. Hindi ako yung inborn na magaling sumulat. Hindi katulad ng mga anak ko, asawa ko, naku, parang mga wordsmith yung mga yun. Pero yung desire ko na magsulat nandoon. Kaya ingit na ingit ako sa kanila. Alam nila yun. So, nung nagkaroon ako ng chance na mag-undergo sa isang magaling na mentor, di ba? Ewan ko kung kilala niyo si Coach John Orania. Kilala niyo ba yun? Siya yung mentor ko pagdating sa digital product business. So, nagkaroon ako ng pag-asa. May pag-asa ko na makapagsulat ako, di ba? At makapag-produce ng ebook. Actually, wala sa isip ko yung ebook. Basta lang makapagsulat ng maayos na essay, ayos na sa akin, di ba? Pero this time, ebook na. So, ayan. So, hoping na ma-meet natin yung ating goal for tonight, di ba? Kahit hindi kayo nasabi, kahit hindi kayo writer, makakapagsulat kayo, makakapag-produce kayo ng ebook, promise. At hindi ito kasing hirap ng iniisip nyo. And alam ko rin yung, katulad na sinabi ko, alam ko yung pakiramdam ng gustong magsulat, pero hindi alam kung paano magsimula. Tapos up nga kung yun din ang feeling nyo bago kayo dumating dito. Kakatuwa yung mga emoticon natin dyan. So, kaya today, pagtulungan natin na magkaroon kayo ng malinaw na process para hindi kayo ma-overwhelm. Ganun na naman. Simple lang yung goal natin, di ba? Simple lang. Matutunan nyo yung step-by-step process, maiwasan yung writer's block na tinatawag, at malaman kung paano ito ipopublish at ipopromote. Di ba? Chill. Chill lang tayo ngayong gabi. And walang pressure, guys. Walang pressure. Hindi ito akademya, ha? So, kahit first time mo, by the end of this training, mas magiging klaro sa'yo kung paano ka makakagawa ng sarili mong ebook. Ready? Sige, let's start. Rarachado na ako, ha? So, eto lang. Kung nababasa niyo yung presentation ko dyan sa bandang baba, nakalagay, bawal lang di ako writer excuse. Kasi ako mismo, hindi rin ako writer, pero I was able to produce my own ebooks. And then by the end of this training, kaya mo nang magsulat ng sarili mong ebook. Excited? Di ba? So, ito na. So, introduce ko sa inyo yung digital product business na kung nakikita nyo sa Facebook, ang daming lumalabas na mga ads. Yung mga nagbibenta ng mga ebooks na halos pamigay na di ba? Halos pamigay na. Hindi ko lang, ako gusto ko itanong sa inyo, gusto niyo bang maging ganun din yung treatment sa ebook niyo, halos pamigay na? Di ba yung paghihirapan nyo tapos makikita mo, bibenta lang ng magkano. Pag binili ng iba, etong masaklap. Kapag binili ng iba, na halimbawa, naibenta mo ng worth 500, tapos binenta lang nila ng how much, di ba? Parang magdikit sa dibdib, ano? Pero wala tayong control doon, di ba? Pero somehow, poprotektahan natin yung pricing niya. Kung napanood niyo yung free guide ko, nandun yung mga guidelines sa licensing, kung paano yung pagpa-price ng mga ebooks, especially kung galing yan sa isang open source na sinasabi. Pero iba talaga pirated na ay mahirap na talaga i-control. Well, anyway, so introduce ko yung digital product business. Hindi naman ganun kalalim. Hapyaw-hapyaw lang kasi baka abutin nga tayo rito ng bukas pag masyado kong dinitalye, no? So at least magkaroon na lang kayo ng idea. Alright? So when we say digital product business, hindi lang ito yung tungkol sa paggawa ng ebook. Ayan, sige. So pag sinabing digital product business, tulad ng na-mention ko, hindi lang ito tungkol sa paggawa ng ebook.
or pagpo-provide ng online courses, di ba? Sino rito yung mga naka-enroll sa Google Ads? Ayan, Google Ads is a course, so isa rin siyang form ng digital product. So pag sinabi natin digital product business, it's about building something valuable and sustainable. At marami ring nag-iisip na para magtagumpay sa digital product business, kailangan ng super unique or sobrang perfect na product. Pero guess what? Hindi mo kailangan mag-reinvent ng gulong, 'di ba? Para magtagumpay ka in anything that you do naman, lagi sinasabi, magkaroon ka ng tamang mindset. Right mindset pa, okay? So, narito yung, I will be sharing you yung success mindset na natutunan ko rin sa mentor ko and gusto ko rin i-impart sa inyo. And this is not only applicable sa pagnenegosyo, kahit saan naman. Basta sabi nga mindset ba? Pag meron ka talagang tamang mindset, kahit saan magiging successful ka, okay? So, let's pasadahan lang natin to. So, success mindset number 1, so create a product that people are already paying for. Yung bibili na sila, kung bibili na sila sa iba, ibig sabihin may demand na. Yung hindi mo na kailangang hulaan kung kikita pa. So, marketable siya. Sigurado nang may market. Sabi nga, halimbawa, maraming tao ngayon ang bumibili ng weight loss meal plan e-books. Kung titignan niyo yung mga keto, mga groups sa FB groups sa weight loss, mabenta yung keto, di ba? So, yung iba gumagawa talaga ng meal plan para doon. So, kung gagawa ka ng sarili mong version, mas madali itong ibenta kaysa maglabas ng totally new idea na wala pang bumibili. Okay? So, ganon. So, create a product that people are already paying for. Then pangalawa, you are in the business of helping people. Ito yung tatandaan nyo kapag gagawa kayo ng mga digital products nyo. Hindi lang basta pagbibenta ang goal mo rito. Ang tunay na pagnenegosyo ay nagbibigay ng solusyon. Di ba? And halimbawa, kung lagi kang naguguluhan, kung may mga kaibigan kayong mga freelancers dyan, tapos madalas ito yung dilemma nila, naguguluhan sila sa pricing, yung pagbibigay nila ng rate nila. So, kung halimbawa may gano'n kang kaibigan na freelancer, might as well gumawa ka ng freelancer pricing guide para matulungan mo silang magpresyo ng tama. Yan ang madalas kahit na-experience ka lalo na nung nag-undergo na ako ng application sa Google Ads. Sabi ko, paano ko ba ipipresyohan yung service ko, di ba? Yun. Okay, so number 3, right product plus right marketing equals success. Yan, tama yan. Kung meron kang if you think na best yung product mo, pinakamaganda na yung product mo, pero kung hindi kilala ng tao, palagay mo ba magkakaroon ka ng sales? Diba? So, yung ibang product na hindi kilala ng tao, ibig sabihin lang yun, walang sales kung ikaw yung negosyante. Kaya dapat magaling din ang marketing mo. Diba? For example, pwede kang gumawa ng step-by-step Canva design guide. O, sino rito yung mga nagka-Canva? Lalo na yung magaling mag-Canva dyan. Pero kung walang nakakaalam, paano sila bibili? So, paano nila bibili yung napakaganda ng product? So, di ba? So, dapat may Facebook post, may email marketing strategy ka or ads para makita nila. Okay? So, simple lang naman yung gusto kong i-share sa inyo rito, ha? Pero I know na siguro familiar na nga kayo sa iba rito, pero sige lang, readyhin lang natin. Okay, kapag nag-digital product business ka, dapat you think long-term because you're building a business, not just a product. So, wag lang gumawa ng isang ebook tapos matatapos na doon. No, gawin mong stepping stone para mas malaking negosyo yung mangyari dito. And later sa bandang later part ng presentation ko, papakita ko sa inyo yung ilan sa mga talagang kumita na sa pagbebenta lang ng ebook. And real people, sabi nga, real income. Baka isip niyo, totoo bang may kita dyan? So, ang isang ebook mo, pwedeng maging online course. Okay? Pwede mong repurpose na tinatawag. Pwede siyang maging coaching program or membership site sa future. Okay po guys, okay pa ba tayo dyan? Hindi ba nabibilisan? Oo, ako intention kong bilisan kasi baka abutin tayo ng siyam-siyam dito kasi mamaya meron pa tayong gagawin. Di ba? Inantay ng lahat. So, next success mindset is you are unique. Ayan. Siguro iniisip mo, marami nang gumagawa ng ebook eh. Pero tandaan mo, ikaw lang ang may sariling perspective at approach doon sa napili mong topic or doon sa gusto mong sulatin. So, for example, maraming nagsusulat ng how to start a business guides. Pero kung yung atake mo o yung approach mo ay something funny, di ba, and relatable, kung gano'n yung style mo, babasahin nila yan over other ebook na may same title, may same topic, di ba? Ganon. Kaya wag mong isipin na,
dami naman ng sumusulat ng ganitong topic eh. Lagi mong isipin, iba pa rin yung kwento mo. Diba? Ganun lang naman ang labanan dyan sa pagiging unique. Iba pa rin yung experience mo. Iba pa rin yung pwede mong i-share na knowledge sa kanila. Kahit sabihin mo pare-pare pa kayong topic. Diba? Iba pa rin yung perspective na may i-share mo. Totoo yan. And then next is speed up implementation. Speed up implementation, eto kahit saan naman, sabi ko nga kanina, kahit saan applicable to mindset na to. Kung may idea ka na, di ba? Kung, eto, SF lang, minsan na-stuck na tayo dyan. Kung may idea ka na, execute agad. Di ba? Yung mga aha moment na yan, malaking bagay yan. Malaking, minsan di natin na-expect sila nagbibigay ng breakthrough. Eh. So, huwag mo nang hintayin na maging perfect bago ilabas ko ano man yung naiisip mong idea. Okay? So, kung gusto mong gumawa ng, halimbawa, budgeting for millennials, ebook, yung ebook mo tungkol sa budgeting for millennials, huwag mo na isipin, huwag mo na isipin ng fancy design. Huwag mo na yun. Sulit mo na agad. Diba? So, ano lang dito, pabilisan lang kumbaga. Ngayon, kung babagal-bagal ka sa pag-i-implement, halimbawa, naka-attend ka nga ng maraming trainings, tapos di mo naman ginagawa, wala rin. Useless din, diba? Nasa pag-i-implement mo lang kung gaano kakabilis mag-implement dun sa mga natutunan mo. Apply ba? Sabi ng ganun. Next, you're going to version 2.0. No one got it perfectly the first time. Ito tandaan mo ha. Kung ang unang version ng ebook mo, sa unang gagawin mo, halimbawa makakreate ka after this, no? After ng training natin, hindi kailangan perfect yan. Diba? Mas mahalaga, mailabas mo. Umpisahan mo, tapos improve mo na lang later. Parang yung iPhone, or parang kung anong gadget, di ba? Di ba ang unang iPhone, unang Samsung, ano pa ba yung mga brand dyan? Hindi naman perfect yan, unang labas di ba? Kaya nga palagi silang nag-upgrade, di ba? Pero habang tumatagal, nagiging mas maganda ang version, kaka-upgrade. Kasi alam nila, na hindi naman talaga perfect yung unang version or yung unang model ba yun ng iPhone or ng kahit anong brand, di ba? Kahit na anong gadget. So, ang ganun din sa digital product mo. Pag naumpisa mo magsulat, wag ka masyadong umasa na, ito na talaga, di ba? Kumbaga unti-unti makikita mo yung kung saan mahina yung ebook mo, kung ano yung dapat mo i-improve. Okay lang yun. Wala kang magsunod. So, hindi tayo after sa perfection. Okay? So, dapat yung inversion natin nag-improve. Okay? And lastly, ito na ha, love your customers. Kasi kapag na-satisfied sila, bibili uli sila sa'yo at magre-refer yan sa iba. Diba? Kumbaga ibigay natin yung nararapat sa kanila. Let's give our best. Lalo na kapag first-time buyer mo yan. Yun. Kumbaga, ibigyan mo pa sila ng mga dahilan para bumalik sa'yo. So, kung ang buyers mo, halimbawa, ito yung ebook mo, Beginner's Guide to Freelancing, kapag yung unang buyer mo nag-enjoy dyan, pwede mo silang bigyan ng exclusive seminar or webinar para mas mapalawak pa nila yung skills nila. Pwedeng free, ganun. Kasi nga, di ba, sa pagbibigay, lalo na ito, tinuturo naman sa marketing to, di ba? Hindi yung dapat ka muna tumatanggap. Dapat ikaw muna yung nagbibigay. Di ba? Kapag naramdaman naman ng customer mo yung sincerity mo sa pagiging giver ng information sa kanila, sincere yung hindi ka lang nakapagbenta, sincere yung pagtulong mo sa kanila, babalik at babalik yan. Di ba? Yun. So, remember, hindi mo kailangan maging perfecto. Perfect. Hindi mo kailangan maging perfect para magsimula. Di ba? Ang mas mahalaga, ang action, ang improvement, at tamang mindset. Ayan. Okay? So, move forward tayo. Nakakatawa yung heart emoticon dyan. Okay, so let's go. Moving on. So, why ebook for a digital product? Sabi mo kanina, pwede namang online course, pwede namang training, pwede namang coaching, pwede namang mag-settle na lang ako sa templates ng Canva. Pwede namang gumawa ako ng apps. Bakit ebook? Among all those digital products na na-mention mo. Well, kung isipin mo pasukin ng digital product business, ito, ebook ang pinakamadaling entry point. Bakit? Sige, isa-isay natin. Low cost with high profit. Ito, kung napanood mo yung free guide ko, 100% ng profit sa'yo. Tapos, wala kang halos investment. Di ba? Wala kang halos investment kasi ang wifi mo nandiyan na. May wifi ka ha. So, kung wifi lang, laptop, cellphone, tapos idea, ChatGPT,
'di ba? Mga apps, mga tools na halos mga libre naman. Low cost, high profit. Bakit may low cost diyan? Sabi ko puwede namang walang cost. Hindi rin, eh, kasi kung magke-create ka ng website mo, at least magbabayad ka rin kahit papaano. Pero hindi gano'n katindi yung shell out mo, 'di ba? Hindi gano'n katindi yung kailangan mong ilabas na pang-start. Kumbaga barya-barya lang, magkano lang ba pagbili ng hosting ng website, 'di ba? Malapit yatang 500. Pagbili ng domain, magkano lang din, 'di ba? Eh, para naman yan sa business mo. Imaginin mo kung gano'n lang yung magiging shell out mo. Tapos meron ka ng sariling business. 100% ang profit sa'yo. 'Di ba? Pag nag-create ka ng ebook. Isang beses mo lang gagawin, pero unlimited ang kita. Yun ang kagandahan sa ebook. Walang printing or shipping fee. 'Di ba? Download lang yan pag umorder sa'yo. Hmm? Yeah, galing. Next, with your ebook, you can position yourself as an expert. So kapag may ebook ka na, posibleng maging authority ka sa niche mo. 'Di ba? At magiging mas trusted ka ng audience mo. Eh kasi kahit sabihin mong madali lang gumawa ng ebook, kahit papaano, magre-research ka rin eh, di ba? Magre-research ka rin. Magbe-verify ka rin. Magba-validate ka rin more information. Mag-iisip ka rin kung anong topic, di ba? And higit sa lahat, yun yung passion mo eh. So kapag may nagtanong sa'yo about the topic, kaya mo sagutin yan. Kasi kahit papaano, pinaglaanan mo ng oras yan eh, sa research, di ba? Next, easy to sell and scale. Hmm, pwedeng ibenta sa social media. Di ba? Hindi mo na kailangan magrenta ng lugar, ng physical store, para lang magbenta ng ebook. Pwede ibenta sa social media, sa website, di ba? At sa marketplaces ng walang hassle. Eh, ang marketplace naman na nakikita natin ngayon sa online, marami rin namang mga libre, di ba? O kung gusto mo nang magbayad, hindi okay lang din. Pero hangga't wala ka pang malaking pampuhunan, doon ka muna sa libre. Di ba? Easy to sell kasi nga automated na halos. O punta tayo sa susunod na dahilan. Automation friendly. Pwedeng instant download after payment, wala ka nang kailangan gawin. Di ba? Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung yung online store ha, yung automation sa online store mo. Ito yung kumbaga, yung mano-manong pag-deliver lang ng iyong ebook. Di ba? O, bakit ebook? Na-appreciate niyo ba yun? So, kung gusto mo magsimula sa digital business na low risk pero high reward, ebook ang best choice, promise. Okay? Move on tayo. Alright. So, ito na. Mindset. So, okay, real talk. Real talk muna tayo. Maraming myths. Ito na. Siguro kaya isa sa dahilan, well, bukod sa hindi ka writer, di ba? Isa sa mga maraming myths tungkol sa pagsusulat ng ebook na madalas nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagsisimula. So, marami namang natatakot magsimula kasi feeling nila hindi sila expert. Tama ba? Agree, pakilagay nga sa chat box kung nag-agree kayo. Na natatakot mag-umpisa kasi feeling nila hindi sila expert. Ako feeling ko rin yun before. Pero isipin mo to ha, hindi mo kailangang maging genius. Ayan, hindi mo kailangang maging genius para mag-share ng knowledge mo. Kung may tandaan nyo, kung may matututunan kang isang bagay na pwedeng makatulong sa iba, di ba? Kung meron kang knowledge na sa palagay mo makakatulong sa iba, you have all the reason para magsulat ka ng ebook mo. Di ba? At hindi mo kailangan ng perfect grammar. Kailangan mo ng perfect grammar? No. Diba? Ang dami ng available tools ngayon para makatulong sa'yo sa pag-check ng grammar mo. Ang importante, clear at madaling intindihin yung content mo kaysa super polished na grammar. Baka nga yung iba dyan, diba? Ang hirap na intindihin yung mga words. Diba? Basta importante dyan, clear at madaling intindihin yung content mo. Next, kailangan mo ng sobrang talino. Kailangan mo ng sobrang talino sa topic. O parang dikit din yan sa pagiging expert. Hindi rin. Ang mahalaga, may alam ka, parang i-reiterate ko lang may alam ka na makakatulong sa iba at hindi mo kailangang maging top expert dun sa knowledge na yun. Ito, kailangan mo ng months or years para matapos ang isang ebook? Hindi. Diba? Eto, provided kapag alam mo yung tamang process, diba? Pwede ka makabuo ng ebook in just weeks. Depende yan sa pleasure ng oras mo, kung anong time freedom meron ka. Pwedeng even in a few days, kaya mo tapusin yan. Kahit nga during your free time, pwede ka nang pachi-pachi, gawin mo yung ebook mo. So, hindi mo kailangan magantay ng taon. Para nila kung isi-shelf mo talaga yung ebook na inuumpisa mo, no?
ibang usapan na yon. Kung intentional mo talagang wag tapusin. Aabutin ka talaga ng siyam-siyam. Pero kung ang intention mo, di ba, ma-produce mo kaagad yung ebook na yun, even in one day, pwede. Iba nga, inuorasan pa nila eh. May napanood ako in 7 hours. Tapos yung ebook niya, di ba? So kung iisipin mo, kung hindi, isipin mo na hindi mo kaya, cross out na yun. Tanggalin mo na yan sa utak mo. Erase na yan, di ba? Lahat yan, mali. Lahat yan, maling akala. Okay? So, by the end of this training, masasabi mo na, kaya ko pala. Kaya ko palang gumawa ng ebook. Di ba? So, reality check. An ebook is just structured sharing of what you already know. Kung kaya mong magkwento sa kaibigan mo, kaya mong magsulat ng ebook. Ganun lang. Di ba? Kung may kwento ka, na may kwenta, kayang-kaya. Di ba? So, ano ang isang skill or knowledge na pwede mong gawing ebook? Sige, isip tayo dyan. Ano yung, sa palagay mo, siguro ngayon pwede mo nang laro-laruin yung idea na, ano nga bang skill na meron ako? Ano nga bang unique knowledge na meron ako para ma-share ko at maisulat bilang ebook? O ito, igagayad pa kita para maka-lead ka dyan sa idea na yan. Okay? Eto na. So, alam ko naman na gusto mo magsulat ng ebook, pero anong topic? Siguro, isa yan sa mga tanong mo, ano? Ano nga ba? Ano nga ba? Now, dito madalas na stuck yung marami. Kahit ako nag-umpisa ako nung hindi pa ako talaga guided. Ano nga ba isusulat ko? Gusto ko, kung ano lang ba yung trend, ganun, kung ano lang ba yung sikat dyan, kung ano lang ba yung biglang dumapo sa utak ko. Pero chill lang, kasi hindi mo kailangan mag-isip from scratch. Ang sikreto dyan, pumili ng niche na may demand. Palagi, ganun naman, di ba? So, eto, in passing, ito yung 10 top 10 popular ebook categories na laging magbenta. Ano yung basis na ito? Ito, ibasa na rin sa mga marketplaces, yung sinasabing mga best sellers. Okay? So, kinumpile na. Ito na yun. Number 1, saving and making money. Ito, pagdating talaga sa pera, number 1. Marangkada talaga yan. Perfect kung gusto mong turuan ng iba kung paano makaipon at kumita ng extra income. Okay? Okay, next, saving time. Ito, it's all about productivity hacks para sa mga busy people. Dami nakikling. Busy ako, dami kong ginagawa. Okay, pwede ka siguro gawa ng productivity hacks tungkol dyan. Number 3, ito, favorite to. Sex and relationship. Diba? Pwede kang gumawa ng mga love advice, dating tips, or marriage guides para sa mga may asawa dyan. Diba? Maraming interested dito. The next, investing and trading. Ito yung tungkol sa stocks, sa crypto, or real estate. So, kung may alam ka dito, kung ikaw ay nasa real estate ngayon, diba? Gamitin mong basihan yung, lalo na kung matagal mo nang ginagawa yung stint mo sa real estate, pwedeng isama mo yung experience mo with your experience. Tapos, kung ang background mo pa sa marketing, yan, pwede nga. Kung may alam ka sa mga ganun, pwede ka nang mag-start doon. Marami nang gusto matuto doon tungkol sa mga ganyang niche, investing and trading. So, gamitin mo lang na konting background mo sa education, lalo na kung linya mo yun. Tapos yung experience mo. Hobbies. So, ito, passion ba? Kung passion projects like photography, yan, baking, or gaming, ako, laki rin ng market dyan. Okay, tungkol sa marketing. Ito, social media, email marketing, or branding. Yan, lalo na sa mga digital world ngayon. Next, pwede mo rin i-consider yung small business advice para sa mga aspiring entrepreneurs na gustong mag-start ng negosyo. Parang lahat gusto nga magnegosyo ngayon diba? Kasi lahat talagang nangangailangan ng extra income. Next is on self-improvement. Yan. Tungkol sa mindset, sa habits, sa confidence, building. Hot topic din yan palagi. Next is weight loss. So ito naman, basta yung mga related sa health and fitness tips, yan. Laging in demand yan. Kaya nga mabenta rin yung mga fitness coaches. And then, eto hindi pa huhuli sa listahan. Pets. Category na pets. So, pet care, training guides on dog or dog nutrition. Yan. Lakas din sa market nito. So, piliin mo kung ano yung in demand at gusto mong pag-usapan. Diba? Siyempre, consider mo rin yung ano mo dyan. Yung, may knowledge ka ba dyan sa mapipili mo? Hindi porke nasa top 1, yun na yung gagawin mo. Diba? Interesado ka ba ron? Na kapag may nagtanong sa'yo, masasagot mo ba? Ganun kasi, napili mo kasi passionate ka sa topic na yun or sa category na yun. So, mas madaling magsulat ng ebook kung passionate ka sa topic. Hindi yung right on lang, doon ako sa number 1 kasi number 1 siya, di ba? So, consider mo rin yung passion mo.
Eh, but anyway, 10 yan. Siguro isa diyan meron ka, 'di ba? Okay, so may mindset shift ka na, 'di ba? Na let's talk about naman yung choosing the right topic. So, 10 na yung binigay kong ano diyan, na pagpipilian. Pero kung at this point nalilito ka pa rin, kasi nga parang ang dami naman pala puwedeng pagpilian ano, pero baka wala rin diyan yung gusto mo. So, let's make it simpler. Meron akong 3 tips dito. 3 simple ways para matulungan ka pa lalong reduce yung pag-iisip mo ng topic na gusto mong gawin. So kung may mga una, ano ang madalas itanong sa'yo ng mga tao? Anong madalas itanong sa'yo ng mga beshiwap mo? Ano yung madalas na i-consult sa'yo? Yun. Kung may mga bagay kang laging tinatanong sa'yo ng mga friends mo or colleagues, basta colleagues mo, well, baka ito na yun, baka yun na yun, di ba? Kung lagi kang kinukulit kung paano, di ba, kung lagi kang kinukulit ng mga friends mo na paano mag-start ng freelancing kung freelancer ka, or paano ba magtipid sa travel, di ba? Kung mahilig ka mag-travel, makikita nila, ang galing-galing mong, alam mo yun, dami-dami mo napupuntahan with a very limited budget. Pwede mo i-share yun. Solid topic na yan. Okay? So, tandaan mo, kung ano yung madalas itanong sa'yo, ha? Kung ano yung madalas na hingan ng advice sa'yo. Yun, pwede mo nang pag-umpisahan yun. Pangalawa, ano yung isang problemang na-solve mo na pwede mong i-share? Di ba? Halimbawa, kung naranasan mo nang mag-try magnegosyo, tapos medyo nag-fail, tapos nag-try ka uli, and then nag-pick up, di ba? Nakabawi ka, yan, pwede nang dahil may mga strategy ka na ginamit or inadapt, di ba? Pwede mo na i-share yan. O kaya naman, dati hirap kang mag-budget, tapos ngayon hirap pa rin. Charot. Ngayon, kahit pa paano, expert ka na sa tipid hacks, di ba? Share mo. Kung na-solve mo yung mga ganong problem, simpleng problem, di ba? Pero stressful, kumbaga. At makakatulong ka. May matutulungan na yung topic mo, yung ebook na isusulat mo, di ba? So, ano yung isang problema na na-solve mo? Eto, experience mo talaga yun. Kaya diyan siya sabi na, diyan ay pumapasok yung uniqueness mo kasi nadaanan mo na-experience mo, pwede mong i-relate, pwede mong i-share, di ba? And then pangatlo, ano yung passionate na gusto mong i-document? Passion. Ano yung passionate na ginagawa mo? Tama ba? Ano yung passion na ginagawa mo? Na passionate ka talaga na gusto mong i-document. Diba? Minsan masarap magsulat kung tungkol sa mga bagay na gusto mo talaga. Yung hilig mo. Halimbawa, simplihan natin, pagbe-bake. Diba? Meron akong kino-coach, hilig daw niya magluto. Bigla ako nagtaka kasi ang gusto niyang gawing e-book tungkol sa social media. Sabi ko, kala ko ba pagluluto yung gusto? Diba? So, ang kasama ko sa may passion. Hilig mo mag-gardening, mag-create ng digital product, mag-paint, di ba? So, bakit hindi mo gawing e-book? Kaya mag-isip na kung ano-ano pa, kung saan kang mahilig, kung ano yung usual mo nang ginagawa, na sa palagay mo, in your own way, doon ka expert, di ba? So, kung may tanong ka na laging sinasagot, kung may tanong ka na laging sinasagot, or kung may tanong yung mga kaibigan mo na lagi mong nasasagot, baka yun na yung perfect e-book topic mo. Kaya, may paggagawa ko sa'yo. Sagutin mo to. Ito yung $1,000,000 question. Anong topic na swak sa'yo? O yan, sige. Bigyan kita ng 10 seconds. Bigyan kita ng time para isipin mo. Bigyan mo ng time yung sarili mo. Isipin mo right now. Ano nga ba yung topic na swak sa'yo? Sige. Kung may maisip ka na, pwede mo nang i-share dyan sa chat. Sa ating chat box. Okay? Kasi kung may maisip ka na ngayon, malaking step na yan papunta sa first ebook mo. Your first step sa ebook writing mo. Minsan kasi, nasa harap na natin yung sagot. Diba? Hindi mo kailangang sobrang complex, mga besh. Hindi mo kailangan maging sobrang complex. Diba? Simpleng kaalaman na makakatulong sa iba, good enough reason para gawin mong ebook. Okay ba tayo dyan? Okay na, nagkakaroon na ba kayo ng idea kung ano yung pwede nyo paglaro ang topic? Kasi mamaya magsusulat na tayo. Diba? Anong oras na? 6:50. Okay, kaya natin to. Okay pa? Kaya pa ba? Tuloy ko pa. Sabihin nyo na siya kung stop na tayo, ha? Alright, so, 2 hands free options. Sabi niya, 2 hands free options sa pagsusulat ng ebook mo without
doing all the work. Siguro iba rito familiar na, ay, Bill, ano lang yan eh. ChatGPT lang yan. Oo, tama, ChatGPT lang yan. Pero sige, expound pa natin kung ChatGPT lang ba yan. Kaya ba yung ChatGPT lang? Solid bang ChatGPT lang para makakreate ng ebook? Ayan, sige. So kung basic ka or feeling mo hindi ka talaga pang writing, no worries. May dalawang easy options para magawa mo yung ebook mo. Okay? Kahit hindi ikaw mismo, yung actual na magsusulat. Alright? So, option one, kung may budget ka lang pwede kang mag-hire ng professional writer. Ito kung gusto mo lang na super polish yung ebook mo na parang ginawa ng expert. Kasi expert nga, di ba? Kung bayad ka ng writer, professional writer, pwede kang mag-hire ng freelance writer. Marami ka naman pwedeng mapuntahan na platform. Nandiyan yung Upwork, yung freelance.com, Fiverr.com. Doon, pwede ka maghanap doon. Lalo na kung may budget ka. So kung gusto mo magsulat halimbawa ng ebook on how to start a side hustle, pwede kang mag-post ng job hiring sa Upwork. Sabihin mo lang, I'm looking for a freelance writer to create a 10,000 word ebook on starting a profitable side hustle. Must be engaging and beginner-friendly. Tapos yan, post mo lang yan. Tapos may mga writers na mag-apply sa'yo for sure. At ikaw na pipili ng the best. Yung best na mag-fit dun sa budget mo at dun sa expectation mo. O, di ba? Ulitin ko kung feeling mo super busy ka at you have the anda na magbayad ng freelancer, sige, go ahead. Take option number 1. Mag-hire ka ng professional writer. Isbilo wala nga akong budget. Sabi ko kanina, locos yan. Di ba? O di kung wala kang budget, din tayo sa option number 2. Total, marami naman ang available AI ngayon na pwedeng tumulong sa'yo. Use ChatGPT. Di ba? AI assistant to do the heavy lifting, sabi nga. So, kung gusto mo na mabilis at budget-friendly na way to create your ebook, pwede kang gumamit ng ChatGPT. Pwede kang magbigay ng prompts, di ba? Familiar, baka naman ChatGPT ako dyan. Lahat ba tayo okay sa ChatGPT? When I say okay, familiar ba tayo? Familiar ba? Lahat? Yes nga dyan sa chat box kung familiar lang. Kung hindi, kailangan natin explain pa. So, I hope familiar na tayo kay ChatGPT. Tama? Sige, ipupush ko na to. Kung lahat familiar na kay ChatGPT. Okay? Thumbs up na lang. Okay? Ayan. Thank you. Ayun. Sige, so hindi ko na siya explain ng bonggang-bongga si ChatGPT. So, yan. Download mo lang, install mo lang yung app. Pwede ka lang magbigay then prepare mo lang yung mga prompts mo. Pero, syempre, ang key rito, para makakreate ka rin ng maayos na ebook, you have to provide the AI na prompt. Diba? Kung hindi, magsasayang ka lang din ng oras. Diba? By the way, hindi natin dapat maging kaaway ang AI ha. Dapat kinakaibigan natin yung mga yan, yung mga apps na yan. Kasi it's a tool na dapat alam din natin kasi it helps us to work smarter. Diba? So, kung gagamit ka ng ChatGPT, dapat magbibigay ka ng maayos na prompts para matulungan ka ng maayos na gumawa ng outline, gumawa ng content, and even mag-revise. Okay? So, halimbawa ng prompts, sabihin mo, hey, ChatGPT, create a simple 5-chapter outline for an ebook about how to start a side hustle. Make it beginner-friendly and engaging. Yan, pwede yan. Or write an introduction to an ebook about side hustles, explaining why they're important and how they can help people earn extra income, di ba? Kung generic yung pagpaprompt mo, expect ka ng generic reply or answer kay ChatGPT. So, ulitin ko kung gagamit ka ng ChatGPT, ayusin mo yung pagpaprompt mo, okay? Yan. So, pwede mo rin gawing combo yung dalawa. Mag-hire ka, tapos maggamit ka ng ChatGPT. Halimbawa, gamitin mo si ChatGPT to draft your content, tapos ipa-edit mo sa isang freelancer. Pwede naman yun, para mas polish. Ang goal lang naman natin dito ay maging ebook author nang hindi mo kailangang gawin lahat yung trabaho. Okay? Pero kung marunong ka gumamit ng AI, kahit wag kahit wag ka na mag-hire ng freelancer. Diba? Pero kung gusto mong may human touch talaga yan, go, Cora. Pero ano assurance mo na hindi rin gumamit ng AI yung freelancer na makukuha mo? Tama ba? Thumbs up nga kung agree. Diba? So, anong resolve natin dito? Hindi natin. Okay, balikan ko yung topic nyo, ha? Nakaisip na ba kayo ng topic nyo? Kasi later, gagawa na tayo ng ebook nyo. Mag-chat GPT na tayo. May mga topics na ba? Pa-yes nga dyan sa chat box kung meron na. Kahit hindi pa solid na solid. Meron ng idea? Ayan.
Okay na? Meron na naisip? Sige, tuloy natin. So now you have the topic, let's talk about the writing process. So dito madalas na-stuck yung mga gustong magsulat. Sabi ko nga kanina, pero relax lang dahil may hacks naman tayo dyan. Okay? So ano sikreto, Miss Belle? Outline ba muna? O wag agad full-blown writing? Sige. Ito, simple lang naman yung pwede kong i-share sa inyo dyan. Step 1, gumawa ka muna ng title plus yung 3 to 5 main chapters. Okay? Huwag mo muna pahirapan yung sarili mo. Isipin mo lang, ano ba yung mga major sections na kailangan mong i-cover sa ebook mo. Ito, given na may topic ka na ha, kaya importante muna isipin mo kung ano yung topic mo. Diba? Guided with all the tips na binigay ko sa inyo kanina. And then pangalawa, hatiin yung bawat chapters sa 3 key points. Kunwari, nag-share ba ako ng tamang ano? Okay. Kunwari, ang topic mo ay how to start a side hustle. Pwedeng chapters mo ay, check natin. Ayan, okay. Ano? Ayan. Kunyari, ang topic mo, how to start a side hustle. Pwedeng ang chapter 1 mo, paano pumili ng tamang side hustle. Pwedeng ang key points mo rito, key point number 1, ano ang passion-based versus profit-based na side hustle. Oh, malaki ano yan ha. Magandang topic yan. Passion-based versus profit-based side hustle. Key point number 2, paano mo malalaman kung may demand ang idea mo? And then key point number 3, ano yung mga low risk na side hustle na pwede mong simulan? Okay, next. Ito naman sa chapter 2. Diba, na-create na yung chapter 2. No? Paano magsisimula? Kung ito yung chapter 2 mo, sample lang to. Paano magsimula kahit may full-time job? So, mag-isip ka ng 3 key points dyan. Pwedeng time management hacks para hindi ka ma-burn out. Point number 2, paano gamitin ng weekends para i-build ang side hustle. Point number 3, paano unti-untiin i-transition yung sarili mo from being a 9-to-5 person to a full-time business owner. Yan. And then chapter number 3, paano kumita ng extra income consistently. Pwedeng ang key point mo dyan ay paano i-price ng tama yung products mo. Key point number 2, paano humanap ng first-time customers. Key point number 3, paano i-scale ang side hustle para maging stable income ka. Ayan. Kunyari, ang topic mo, how to start a side hustle. Pwedeng ang chapter 1 mo, paano pumili ng tamang side hustle. Pwedeng ang key points mo rito, key point number 1, ano ang passion-based versus profit-based na side hustle. Oh, malaki ano yan ha. Magandang topic yan. Passion-based. Alright, and then step number 3, simula ng pagsusulat sa pinakamadaling topic. Doon ka muna sa pinakamadaling topic. Kung nahihirapan kang mag-create na introduction, huwag kang sa introduction, di ba? Hindi mo kailangan magsimula sa kung saan ka na-challenge. Halimbawa, kung alin yung feeling mo na mas madali mong masulat, yun muna yung unahin mo. So, huwag mong piliting magsulat ng perfect agad. Simulan mo kung saan yung mas madali muna sa'yo, kung ano muna naisip mo. Total draft pa lang naman yan, di ba? Huwag magsimula sa umpisa. Ano ba yung umpisa ron? Introduction. Huwag mo na yun. Isulat mo muna yung pinakamadaling topic, tapos balikan mo na lang yung iba. Siguro pwede nyo maisip mo, Isabel, kala ko ba, kahit hindi writer, pwedeng magsulat. Parang ang hirap din mag-isip. Alam mo yun? Parang mag-iisip din ako dyan. Siyempre naman, mag-iisip ka rin kahit pa paano. O sige, wala ka nang time mag-isip. Sige, padaliin pa natin. Basta ang malaga, prerequisite, may topic ka na ha. Kung ayaw mo na mag-isip ng chapter 1, chapter 2, chapter 3, ano yung mga key points doon, yun na lang. Yun na lang munang pag-ubusan mo ng oras, kung ano yung topic mo. And then, pumunta na tayo kay ChatGPT. Utang na loob, para hindi ka na mahirapan. Okay? So, eto na. So, ang last resort natin para masabi na, para ma-hit natin yung goal na kahit hindi ka writer, pwede ka makapag-create ng ebook mo. Ito na. Sige. No worries, mag-ChatGPT na tayo. Okay? So, I'll be sharing to you the prompts. Pwede nyo screenshot to para at least pag kayo na lang, ikaw na lang dyan, mamaya after the training, pwede ka na mag-sample. Okay? So, hello ChatGPT. Di ba? So, you don't need to start from scratch. Sabi nga, ganito na lang kasi ito. Sige. Okay? So, step 1, give the ChatGPT a topic. Yan. So, sabihin mo na lang kung tungkol saan yung ebook mo. And then, step 2, ask the AI to create an outline. So, ganun pa rin. Babalik pa rin tayo dun sa sinabi ko kanina. Create an outline and ask ChatGPT to give you 3 to 5 main chapters plus key points. And then, step 3, hayaan mo na siya mag-expound dun sa mga gusto mong key points. Halimbawa, nag-produce siya ng chapters or key points hindi mo nagustuhan, pwedeng i-revise mo na yun. Okay? So, pwede mo nang, sa step 3, pwede mo nang hingan ng elaboration or explanation sa ChatGPT. Alright? So, in just a few clicks, may draft ka na ng ebook mo. Hindi mo na kailangang magsulat mula sa umpisa. And then, kung gusto mong gawin mas unique,
edit mo lang ng kaunti kung ano man yung ma-generate niya para magkaroon ng personal touch. So, kung dati iniisip mong mahirap magsulat ng ebook, ngayon wala nang excuse. So, AI will help you do the work. Okay, ready? Subukan natin. Ngayon kung nakaharap kayo sa pangalan nito, laptop, pwede niyo akong sabayan. Diba? Pwede niyo akong sabayan and then gawa tayo ng ebook natin with the help of AI or with the help of ChatGPT. Okay? Ayan, start na tayo. Alright. Ano yung first, ano natin? Teka lang, ano na ba itong sinishare ko? Wait lang ah. Parang, kailangan ko i-open yung chat GPT ko. Okay na ba magde-demo ko or just do the screenshot? Anong wish nyo, mga guys? Demo with the prompt para makita nyo yung progression niya? Or you just screenshot the prompt? Ano? Ano? Demo? Demo. Sige, mag-shift lang ako ng ano ko, ng sharing ko. Pero, pag nag-ship ako, makikita niyo pa ba yung prompt? Ganito na lang. Kung kaya niyo sumabay, sabay kayo, ipipaste ko sa, pangalan nun, sa chat box yung prompt. So, somehow, makakopy niyo na siya. Okay? Tapos, pag kayo na lang, after the training, kayo na lang, ayun, kayo na lang. With ChatGPT. Okay? So, kakopy-paste ko na lang yung, stop sharing ako ha. Kasi lilipat ako dun sa window ni ChatGPT. Yan. Sige. Pa-thumbs up na po kung nag-share na ako ng screen. Hold on. Okay, unang prompt. Ulitin ko kung nasa ano kayo. Kung nasa desktop kayo, pwede nyo nang gawin to. Okay, so unang-una guys, kapag if you're going to ask ChatGPT na tulungan kayo sa work nyo, kailangan, may tatlong pattern niyan palagi. Ano yung role niya? Sabihin niyo yung role niya. Ito na, ipa-flash ko na sana para may ano kayo, may idea kayo. Tingin sa chat box. So, tama ba? Ayan. Copy lang yan. So, unang-una, sabihin niyo sa kanya kung anong role na gusto niyong pagawa sa kanya, na ipa-act sa kanya. Pangalawa, dapat doon sa prompt niyo, yung task na gusto niyong ipagawa sa kanya. And then pangatlo, kung may format kayo, halimbawa gusto niyo in a table format, yung gustong mong ma-generate niya, i-provide niyo. Okay? So, yun lang naman yung three basic pattern kapag gumagawa kayo ng prompt. Initially lalo na yung initial prompt. Okay, katulad yan. Nakita niyo na sa chat box. Act as an expert ebook writer with 10 years of experience. So, ang anong role niya, ebook writer. Hindi lang basta ebook writer, expert for 10 years. And help me write my first ebook on, ano yung topic natin kunwari? Finding a, lahat ba ng business profitable? On finding a profitable online business. Para kanino? For busy, kunwari, busy teachers. Ayan natin, teachers. Ayan. Profitable business. Find a profitable online business for busy teachers. Singular natin, for a busy teacher. Okay, so let's start by outlining the key chapters. Alright, ito na. Tada! So, antayin nyo lang yung magiging sagot niya. Di ba? Nakikita nyo. Talagang bold. May title pa. Hindi ko pa hinihingi title. Binigyan na ako. Profitable online business for teachers, step-by-step guide. Di ba? A step-by-step guide to earning extra income. Ito yung outline, guys. Di ba? Chapter 1, chapter 2, chapter 3. May key points na. Chapter 4, 5, 6. Ang dami. Ang dami binigay. Ngayon, baka masindukulan kayo. Kayo na rin, kung gusto niyo hanggang chapter 5 lang, kayo na mag-utos sa kanya. Okay? Utusan niyo na siya hanggang chapter 5 lang. Kaya nga importante yung pagbibigay ng saktong prompt kay ChatGPT. Okay? So, pangalawa, ang sabi rito, mag-follow up ka ng 3 key points. Kung ganyan na yung presentation niya, di ba? Halos binigay niya na lahat. Huwag niyo nang isulat tong follow-up prompt. Pero, sige, para safe, halimbawa, kasi iba-iba naman ma-generate niya for sure. Kahit iisa lang yung ginagamit natin prompt, iba-iba pa rin yan. Ito na yung ito yung follow-up prompt. Now give me 3 points for each chapter. In case na wala So, for purposes of
just for purposes of guidelines ba tawag doon? Just to guide you, ilalagay ko na rin diyan yung follow-up prompt. Okay? So, yan. Try nga natin. Ilagay ko nga yun. Sige, tingnan ko kung ano pa yung ipoproduce ni ChatGPT. Kung pareho. Yan. Tingnan natin kung consistent siya. Parang consistent naman. Tama ba? Tingnan ko nga. Tingnan ko nga. Tingnan ko nga. O, diba? Consistent naman. Ay, hindi. May iba pa siyang pinasok. O, at least may option kayo, guys. Diba? Kung may option kayo, kung ano yung topic na pupulutin nyo, kung ano yung chapters, kung ano yung key points na gusto nyo, di yun ang maganda dyan. Okay, next. Let's go to prompt number 3. Yung next prompt na lang. Eto maganda, guys. Yung next prompt, kakakopy ko lang, ha? Hirap. Tingin sa sa chat box. Okay, write a simple and conversational paragraph. Ito, para maiwasang robotic. Masyadong robotic kapag walang ganitong para hindi siya masyadong sound robotic or AI. Importante, hingan niyo siya ng ganitong, i-command niyo siya ng ganito. Make it conversational and simple. Para hindi, halata pag na to, pag hindi niyo hininga ng ganyan. Okay? Sisend ko. Ayun. Limutan ko isend. Okay? So, lagay ko rito sa aking sinishare. Share ko yan. Write a simple and conversational paragraph about, ano yung chapter, ito ha, ano yung chapter title? So, of course, start ka muna sa chapter 1. Halimbawa, napili mo yung option number 2, yung version number 2. Kasi hindi ka na-sold dun sa option number 1 na una niyang binigay. So, your discretion, sabi nga, your professional discretion, judgment. Ang gagamitin kong chapter 1 ay yung una niyang binigay. Yung una niyang binigay na outline. So, copy niyo yun, guys. Chapter 1, copy niyo lang yung na-generate niyang title. O, di ba? In this case, ayan na. Tapos, tanggalin niyo yung bracket. Tanggalin niyo yung mga ibang symbol dyan. Ayan. As a teacher, ito na, guys. Diba? As a teacher, you already have ayan na. Okay? So, hindi na siya, may konting kwento na yan. Ang kagandahan sa ebook, ito yung mas attractive to. Kung may kwento yan. Kaya yung prompting nyo kanina na kailangan simple, conversational, importante yan, guys. Okay? Okay, next prompt. Yan, nag-generate na, ha? This time, hihinga naman natin siya ng number of words. Hindi natin kailangan ng mahabang-mahaba na wordings. Ito, share ko. Tara! Share ko naman dito sa aking dashboard. Okay, write a 200-word explanation about, key point. So, pipili ka na. Ito ha, nagdedetalye ka na, guys, ha. Dedetalye na tayo. So, this time, pili ka ng key point number 1 dun sa chapter 1 mo. Ingatan ng pagka-copy-paste, ha. Baka kung saan mapunta yung kamay nyo. Makopy-paste nyo yung key point number 1 ng chapter 2. Aba, wala pa kayo ron. So, hinay-hinay. Wag masyado excited. At, kontrolin nyo yung pagka-copy-paste nyo. Baka kung saan kayo mapunta. Okay, so, eto yung aking key point number 1 sa chapter 1. Kakopy ko siya. Lalagay ko rito sa naka-bracket. Ayan yung editable prompt natin. Alright? And then after, nakalagay dyan, write a 200-word explanation about strong communication and teaching skills that can translate into coaching or content creation. Under chapter, ba't may period? Under chapter, ano yung chapter natin? Under chapter, ito yung chapter 1. Sulat natin din. Under chapter 1, copy uli yan, para consistent kayo, guys. Okay, bawal lang pasmado. Charot. Walang pasmado sa pag-copy-paste. Baka ano ibigay sa atin. Maging adobo na yun. Ayan. And then, enter lang. And then, mag-antay ka na uli ng i-generate niya. Alright? So, tapos na yung key point number 1 mo. Tapos na yung chapter 1 title mo. So, isa-isahin mo na yung bawat point dun sa chapter 1. Sabihin niyo sa akin kung hindi ako nakapag-share ng prompt, ha? Okay, now, para magkaroon ka naman ng smooth transition, para sa susunod na part ng ebook mo, ito yung prompt. Okay?
Guys, nakakasunod ba tayo? Or kung hindi kayo nakikisabay, copy na lang yung prompt. Okay? Ito. Ayan naman yung next prompt natin. Lalagay ko rin dito. So, how can I introduce? Ito guys, para hindi masyadong jump, anong tawag doon? Yung walang relate. Para magkaroon ka ng magandang segue ba? Tawag ba ron? Or transition. Para sa susunod na chapter mo, gamitin natin tong prompt na to. And then, from here, next chapter title. So, kunin mo, yung chapter 2 mo, Nakaulin doon sa na-generate na chapter title. Ayan o. Kaya wag muna kayong humingi ng maraming title ha, na chapter ha. Mag-limit muna kayo ng 3 to 5 para hindi rin kayo mahirapang magpabalik-balik. Eh, kung kulang pa, saka na lang kayo magdagdag. Okay, so doon ako sa next chapter. So copy niyo yung chapter 2 kasi magta-transition na tayo from chapter 1 to chapter 2. Next chapter title. Ayan. And then, ganun lang. Enter. O, antayin nyo na lang ulit siya mag-generate. Okay? Ito na yun, guys. Ito na yun. Tinutulungan nyo na kayo ni ChatGPT na na mag-create ng at somehow smooth na flow. Alright? So, balik tayo dun sa next natin. Next prompt. So, naka-transition na tayo sa next chapter, no? Ang susunod naman, punta na tayo sa, sa step 3. Okay? Dito naman, yung pag-a-add ng personal touch. Okay? So, yung sa step 2, i-create ka na ng chapter draft mo in an easy way. Antay-antay mo lang yung mga mag-generate sa'yo. So, first draft pa lang yan. Bakit sinabi first draft? Kasi pwede mo siyang reviewin kung meron kang gustong palitan or medyo sa palagay mo may mai-insert kang personal experience doon. Sige, balikan mo mamaya. Okay? And then, sa step number 3, dito na tayo magkakatalo-talo kung bakit sinasabing unique yung ebook mo, kahit sabihin mo pang marami kang nakikitang ganong title, no? Or marami ka na nakikitang ebook sa kung saan-saan man dyan sa online. So, you have to add personal touch and make it engaging. So, ito yung prompt na susunod na prompt. You will ask ChatGPT to give you 3 stories or example that can add to your chapter to make it more engaging. So dito, hinihingan ka na, guys, tingin sa chat box. Dito, hinihingan mo na si ChatGPT ng story. By the way, ang isa sa secret ng marketing ay yung isang sikreto sa marketing strategy ay yung storytelling. Mahilig makinig sa storya yung tao. Kaya nga na-invento si Marites. Di ba? Mahilig yan makinig ng mga storya. So, for this part, hingin natin si ChatGPT ng story. Okay? Sige, tingnan natin kung ano yung ma-generate yung story. Now, you decide kung yung story ba na binigay ni ChatGPT ay somehow may relate din sa mga kakilala niyang teacher. Kasi ang audience natin teacher, tama? Yung ating sa topic natin. Yung problema na gusto nating ma-solve dito ay involve yung teacher na naghahanap ng profitable side hustle or extra income. Okay, so you will ask ChatGPT to give you 3 stories or example that can add to your, copy nyo na yung chapter title. Balik tayo kay chapter 1. Okay? Kay chapter 1. Balikan natin si chapter 1. Ano nga ba yung title ko sa chapter 1? By the way, gagawin nyo to sa mga iba pang succeeding chapters, ha? Kung yung ginawa nyo sa chapter 1, ulit-ulitin nyo lang yung process sa mga remaining chapters. Di ba? Hirap magbalik-balik. Kaya mag-umpisa muna kayo sa 3 to 5 chapters para hindi rin kayo mahirapan. Alright, so copy-paste nyo sa chapter 1. Hingi tayo ng storya na related dito sa chapter 1 natin. Okay? Ayan. And then, hindi na natin kung ano yung mag-generate niyang storytelling alay. Ayan. Na-share ko ba yung prompt? Baka hindi. Baka magalit kayo sa akin. Okay, so here are 3 engaging stories examples that you can include. Guys, huwag nyo i-include sa ebook nyo to, ha? Yung here are 3 engaging. Huwag ha? Medyo gamitan na lang natin ng judgment ko. Ano yung isasama o hindi sa ebook. From kung ano yung na-generate ni ChatGPT. So, ito yung mga stories na kung babasahin nyo, teka, parang relate to kay ganito Parang alam ko yung storya nito. Di ba? So, ganun. O ngayon, kung gusto niyo na lang bigyan ng konting twist, base ron sa alam yung storya, di
kayo na mag-edit-edit dito. The point is, hindi nyo na kailangan mag-storytelling alay. Kasi kung meron naman kayong, di ba, story na alam, na related din dito, o di, yun na rin yun. Ganun na rin yun. Okay? So, ano na ito? From classroom to coaching, o story ni Sarah. Yung story natin sa number 2, the YouTube teacher. How Mark monetized his passion. My gosh, ang daming gumagawa natin teachers, di ba? Ang daming mga vloggers, teachers, na halos monetize na rin yung kanilang pag-vlog or pag-upload sa YouTube bilang YouTuber. From lesson plan to digital products. Hi! Ang dami mo benta kayo dito mga digital products na gumagawa ng lesson plan, templates, mga ano yung worksheets. Ang daming ganyang storya. So ito po, pwede nyo na rin gamitin. O ngayon, gusto nyo pangalanan nyo pa ng kakilala. Pwede ba yun? Huwag na. O di ba? Kung gusto nyo personal na, sige, pangalanan nyo ng kilala nyo or marakit ng ganito. So ano, kaya ba guys? So, technically, hindi siya talaga kay ChatGPT, 'di ba? Lalo na kung yung storya na ipo-provide niya ay somehow alam mo na rin. So, ang nangyayari lang dito, nire-recreate ni ChatGPT based na rin dun sa input mo sa topic, yeah? Based na rin dun sa input ng problem na binigay mo, based na rin dun sa input ng target audience mo, 'di ba? So, yung mga solutions na binibigay niya rito or yung content ng ebook mo, ikaw na rin makakasagot. May bago ba? Ikaw na rin makakasagot. Di ba? Guys, may bago ba? So, tinutulungan ka lang niyang i-organize. Ilagay sa tamang position yung mga bagay-bagay na maayos, in order, organized, na talaga namang magmumukhang professional ebook. Okay? Okay ba tayo dyan, guys? Thumbs up nga dyan para ganahan ako. Charot. Okay, so may follow-up ano dyan, may follow-up. Lagyan pa na natin ng follow-up prompt. Halimbawa, masyado kang nahahabaan sa kwento niya. Haba naman, parang mabubore na yung magbabasa. O sige, bigyan pa natin ng isa pang follow-up prompt. O ito. Lagay ko dyan. Tcharam! How can I shorten and make this more engaging? So it's not boring to read. Eto guys, kung kayo mismo nabubore din sa na-generate niyang story pero kung swak na kayo dyan sa binigay niyang story, telling a lie, okay na yan. Kahit huwag nyo nang gamitin tong next prompt. Pero para sa purposes ng pagde-demo natin, sige, i-enter ko na siya. Tignan natin. So una, nag-request tayo ng 200 words, no? Na story. 200 word counts para sa story natin. O ito yung shorter version. Again, ang kagandahan dyan, sa paggamit ng next prompt natin, may option ka pumili. Piliin mo, ano ba? Mahaba ba na version o shorter version? O, di ba? Okay pa ba tayo dyan, guys? Thumbs up naman. So, pili ka pa rin. So, hindi siya 100% kung ano na yung pinrovide sa'yo ni ChatGPT at yun na lang ang gagawin mo. Okay? So, meron ka pa rin personal touch, personal judgment. Kung ayaw mo yung binigay niya ng wordings, palitan mo. Kung gusto mo palitan yung pangalan, ng samples na sa story niya, palitan mo. Okay? And then, let's go to step 4. Creating a catchy title and subtitle. Pero kanina binigyan na tayo ng title, Pero sige, hingan pa rin natin siya bigyan pa rin natin siya ng prompt para makakreate tayo ng title. Tingnan natin kung catchy nga ibibigay niya. Pero kung sold na kayo dun sa una niyang binigay, di, okay lang. Walang problema dyan. Ito yung prompt, guys. Tingin sa chat box. Okay, teka, i-copy ko siya sa akin. Yan. So, give me 5. Kanina isa lang binigay. Nandun na. Wala ka ng choice, mamili. Pero this time, you're prompting the AI to give you at least 5 na mapagpipilian nyo. Sige, generate natin. About the topic. Ano ba yung topic? So, ano yung topic ko? Balik ako dun sa unang-una kong prompt para hindi ako magkamali. Diba? Yung unang-una kong prompt from the start para consistent yung ibibigay ko sa kanyang topic. Okay? So, ano yung topic ko? Finding profitable online business for busy teacher. Ayan ang topic ko. Wala nang iba. So, para lang consistent ka sa kanya. Pero, kasi minsan, may tendency rin maligaw tong si ChatGPT. Alam niyo ba yun? Kung nakikita niyo yung post ko, minsan para kaming lasing na nag-uusap. Ayan. Ito, guys, nakikita niyo? Okay pa ba tayo? So, give me 5 catchy ebook titles. Tanggalin natin yung quotation mark na yan.
Okay, tanggalin natin yung ibang ano, character na hindi kailangan. Pero yung normal lang na, na nagbibigay ka ng instruction kay ChatGPT. Tingnan natin, nag-share na ba ako ng prompt? Ah, ayun. Okay na, wala na akong utang ha. O, ito, tingnan natin yung mag-generate ni ChatGPT. At least this time, 5, no? So, dami mong mapagpipiliin. So, pili ka na lang, guys, kung ano yung sa tingin mo, eto, mas type ko yung number 1. Teach, earn, thrive. A busy teacher's guide to profitable online business. Parang ayoko yan. Ano yung number 2? Side hustle for educators. How to build an online business without quitting teaching. Parang ang iba, atat na atat nang mag-quit ng job nila, di ba, ng teaching. Wag yan. Number 3. Smart income for busy teachers. Turn your skills into profit online. Why not? Di ba? Why not? Iba, ayaw namang mag-ano. Ayaw pa namang. Pero sa mga ayaw pang mag-retire dyan o mag-quit, pwede number 3. Number 4, tingnan natin. From classroom to cash. The teacher's blueprint for online success. Pwede, di ba? Pwede. Number 5, the teacher's side gig playbook. Make money online without adding stress. Diba? Knowing the job of a teacher talaga naman, namumuti na yung mga buhok dahil sa stress. So, pili kayo dyan, guys. So, huwag kayo mag-settle dun sa initial na title na na-generate niya, dun sa unang-una pa lang. Okay ba tayo dyan? Ay, dito pala yung camera ko. Ayan, pili lang kayo. Pili lang kayo. Okay? So, next prompt. Bigyan natin siya ng follow-up. Eto naman. So, tapos na tayo sa title. This time, hingan natin siya ng subtitle. Madalas, di ba napapansin nyo sa mga cover page? Hindi lang naman ano yan, title lang. May subtitle pa yan. Para na rin siyang hook, kumbaga sa copywriting. So, teka, share ko muna. Ayan. Tapos, transfer ko rito sa dashboard ko. Ayan. Ay, parang, teka, hindi ko na-copy lahat. Guys, wait lang. Sabi sa inyo, bawal ang pasmado. Charot. Kung ano nakaka-copy, kulang-kulang. Wait lang. Ito yung follow-up nyo, guys. I-delete nyo, delete nyo na lang yan. Ayan. Kompleto na ba? Nasaan yung dashboard ko? Kulang-kulang naman to. Magalit sa akin si ChatGPT. So, ayan. Follow up to guys para smooth yung inyong mga transitions. Also, give me 3 subtitles ideas that explain how this ebook will help. Ano sino yung audience nyo? Sa akin, busy teachers. Ganun lang. Busy teachers. Ako, bukang bibig ng mga teacher to. Busy ako. Kailan ka ba hindi naging busy? Kasi na naman busy. Ayan. Tingnan natin kung ano yung mag-generate niya. 3 subtitles. Eto guys, piliin nyo na lang kung ano yung mas dikit dun sa sa napili yung title, ha? Kung ano yung pinakamalapit dun sa napili yung title. Simple, time-saving strategies to build a profitable online business. Ang haba. Turn your teaching skill into extra income without overwhelming. Eto ha, kung kayo yung unang makakabasa niyan, eto yung judgment dyan. Saan kayo yung unang na-attract? Ganun na lang. Ano yung mas catchy sa inyo? Doon. Yun na lang ang nyo. Kung ano yung mas tipong mag-create ng curiosity. Yan. Alright? So, let's proceed. So, tapos na tayo sa catchy title. Ayan. This time, sa step 5 na tayo. Eto, pag-design ng ebook cover nyo, guys, pwedeng, huwag na rin kayo ma-stress. Ano bang design na pwede kong gamitin sa ebook ko? Ayan po. I-prompt na rin natin, ha? Well, anyway, kayo pa rin naman magde-decide kung tatanggapin nyo yung suggestion, yung recommendation ni ChatGPT or tatarayan nyo. Sige, ito yung prompt. Tingnan natin. Guys, pumasok ba? Lipat ko naman sa aking dashboard. What are some creative design ideas for an ebook cover entitled, so ano yung title ko? Ano ba yung napili kong title? Teka. May napili ba akong title? Kung balikan ko na lang. Halimbawa yung napili kong title ano na lang, yung unang binigay niya. Para hindi na ako mahirapang magbabalik-balik. Ayan. Kunwari, ito yung title ko. Kayo, may naisip na kayong title, kung may napili na kayong title, yun ang ilalagay nyo, ha? Ulitin ko, mag-ingat sa copy-paste, ha? Baka kung saan mapunta. Okay, let's try to generate. Na-share ko ba yung prompt? There. Okay. Eto. Ayun, guys. So,
Pili na lang kayo kung ang cover niyo ba ay professional looking, 'di ba? Nandiyan na yung design, nandiyan na yung color. Ngayon kung meron kayong color brand, o di gamitin niyo yun. Tapos nandiyan na yung visual. Ano itsura? Ano yung image na po pwede niyong hanapin sa Canva? 'Di ba? Oh, by the way, magka-Canva na tayo rito ha. O ito, ano ba kung gusto niyo fun and relatable, o ito rin. 'Di ba? May mga theme na siyang pino-provide para sa inyo. Ano ba, kung gusto niyo real life feel, oh, Busy Teacher's Desk, ayan na. Ayan na yung design. O kung ang tema niyo sa cover page niyo ay aspirational and motivational, eto na rin. Eto na yung suggested design niya, yung color niya. Guys, ang kulay malaking parte yan sa cover page niyo. Kaya mag-iingat din kayo dyan sa pili ng kulay yan. Kasi alam niyo yung psychology of colors? Yan. Tapos, kung creative and fun, ang dami na guys. Pipili na lang kayo. Okay? Pipili na lang kayo. Okay ba ba tayo? Ito pala yung camera ko. Okay pa ba tayo guys? Nakakasunod pa ba? Ayun. Thank you sa thumbs up. Okay, next. So, yan. Cover design, cover photo, okay na rin. Tapos, ito, mag-follow up, magbigay tayo ng follow up prompt. Okay? Pwede nyo ring i-direct siya kaagad kay Canva. Halimbawa, hinga nyo kaagad siya. Teka lang. Pwede nyo i-request kaagad siya na Canva friendly. Yung ating prompt. Okay? Pwede nyo siyang idugtong ito. What are some creative design ideas for an ebook? So, gamitin nyo lang yung naunang prompt and then you can also request that I can apply the suggested ideas using Canva or other design tools. Idugtong nyo lang yan, guys. Para specific siya sa yung instruction nyo kay Canva. Kay ChatGPT. Kasi, di ba, kung nakita nyo yung post ko, di ba, ang Canva nasa loob na rin ng ChatGPT. So, magkatulong na rin yan. So, pwedeng wag nyo idagdag yung huling prompt na binigay ko. Pwede rin specific na rin kayo para sa tool na gagamitin nyo, kung Canva siya. Pero kung hindi, ano ba, may iba kayong app na pagkukunan ng design. Leonardo, kunwari. Diba, ano pa ba yung mga natutunan yung mga ibang image generating app? Pwede nyo ilagay dyan. So, instead na Canva, ilagay nyo yung pangalan ng app na pagkukunan nyo ng design. Okay? Malinaw ba yan, guys? Malinaw ba? Okay ba yan? Yan. Pero kung okay na kayo dyan sa nauna, yun. Ang purpose lang ng pangalawang, yung follow-up prompt, ay kung meron kayong ibang app na gagamitin aside from Canva. Okay? So, step number 6, you write a sales page. Guys, tuloy-tuloy lang itong pagpapasok ng prompt ha, kay ChatGPT ha. Tuloy-tuloy lang yan. And then, malalaman nyo naman kung nag-iiba na yung category ng prompt nyo eh. Kasi obvious naman doon sa ibibigay yung prompt. Okay, next. So this time, meron tayong tinatawag na sales page. Or familiar ba kayo sa landing page? Or website? Ito naman, kung meron na kayong, gusto nyo mag-create ng sales page, kung saan po pwede nyo papuntahin yung customer nyo at para tingnan, ayan, para siyang display yan ng product nyo, yung sales page or yung landing page. Okay? So, para siyang showcase area ba yung tawag doon. So, doon mo ma-showcase yung cover page ng mga ebook mo. Halimbawa, kung series na ng ebooks yan, pwedeng doon sa sales page nila makikita. Okay? Pero, ang advice dyan, usually, pag isa yung binibenta mo, equivalent din sa isang sales page yan. Okay? So, siguro sa mga susunod pa nating training, kung by God's grace, mabigyan pa tayo ng chance na makapag-produce ng free training on creating your sales page, why not? Diba? So, I'm just giving you an overview na kung gagamit ka ng sales page or kung hindi ka pa familiar sa sales page, Facebook post para i-market yung iyong ebook, eto naman yung prompt na gagamitin mo. Okay na tayo doon, guys? Tuloy ko? Or stop na tayo rito? Tuloy ko? Ayan, tuloy natin. So, eto naman yung mga Facebook post. Given, natapos mo na yung ano mo, ha? Or kahit hindi, eto po, guys. Kahit hindi mo patapos yung ano mo, yung ebook mo, pwede mo na siyang i-promote. Para, kahit pa paano, na nakukondition na yung friends mo, yung audience mo sa Facebook, yung followers mo, na na-alert na sila na you are into producing or creating
a digital product, ang ebook, at may aabangan sila. O, di ba? Yan. Napag-aaralan din yan, guys. Mayroon din training doon para sa pag-create ng mga sales page, copyright. Okay, so ito yung prompt na pwede mong gamitin kapag gusto mo nang i-promote yung iyong ebook. Teka, ha? Eto. Tanggalin ko lang yung mga quotation mark. Yan. Na-share ko na ba? Baka singilin niyo ako. Okay, write a short but engaging sales copy for my ebook. Entitled, so, balik ulit tayo sa title natin. Lagay nyo lang yung title nyo para guided pa rin si ChatGPT kung ano yung pinag-uusapan. Kung ano yung pinagagawa mo sa kanya, okay? Kapag hindi mo na-post or i-copy-paste yung, ano mo, yung title mo, baka kung ano-ano ibigay sa'yo. Sabi ko sa inyo, may tendency si ChatGPT na mag-produce na lang mag-produce pag hindi siya well-directed or well-instructed, okay? So, for my ebook titled Profitable Online Business for Busy Teachers, a step blah blah blah, that helps audience. Oh, sige, lagay mo yung teachers, busy teachers. Paulit-ulit din, pero pwede na rin para klaro-klaro si ChatGPT. Ngayon guys, kung medyo mali-mali si ChatGPT, alam nyo ba, pwede mong pagalitan yan. Pwede mo pagalitan si ChatGPT. Ano ba yan, mali-mali? Tapos bigla, i-correct mo siya kung pwede yan. Masunurin si ChatGPT. Promise. Ikaw ang boss niyan. Okay? So pag alam mo, teka, ba't parang iba na itong binibigay mo sa akin? Pwede mo siyang i-redirect. Alright. So ito na. Ayan. O yan. So guys, ito yung po pwede niyong gamitin pang promote na. Okay? Ah, sabihin mo, bakit isa lang? Isa lang ba? Isang beses ka lang ba mapopromote? Ito guys, pwede mo pa siyang i-command. Halimbawa, gusto mong i-promote yung ebook mo. Halimbawa, kung balak mo siyang i-launch at the end of the month, March 31. Kahit 5 days before ng March 31, umpisa mo na mag-promote. So, hingan mo si ChatGPT ng 5 ad copy or sales copy each day. Di ba? Or hingan mo siya mag-request ka sa kanya ng sales copy kahit bigay mo lang for 5 days, bahala na siyang mag-schedule doon. Ibigay mo yung launching day mo, tapos ibigyan mo siya ng day kung kailan mo gusto mag-umpisa, bahala na siyang mag-organize doon. Ganun ka-powerful at ka-helpful si ChatGPT. Okay? So, ito, sample lang ng sales page copy. Right? So, pwede mo pang i-ask siya na mag-generate. Depende sa plano mo. Okay? So, I'm just giving you the prompt para in the future, pag gagawa ka na ng sarili mong sales page or landing page, o at least alam mo na yung mga prompt. Alright? Okay pa ba tayo guys? Tuloy ko pa. Kasi may follow-up prompt pa dyan. Okay? Ito yung sinasabi ko. Since one copy ad lang yan, ad copy I mean, at gusto mo ng iba pang ad copy para sa mga susunod na araw, ito naman yung ibigay mong prompt. Ayan. So, give me 3 different Facebook post ideas to promote this ebook. Pwedeng 3, 5. Bahala ka na sa number, ha? Kayo na bahala mag-usap ni ChatGPT dyan. Ako, lalagay ko dito sa dashboard. So, ulit guys, ikaw ang boss pa rin ni ChatGPT. So, hindi mo pwedeng sabihin na totally 100% si ChatGPT yan. Hindi, ikaw pa rin may control dyan. Okay? So, ito na. Guys, nakikita niyo ba? Post 1, post 2. Complete ko na yan, guys. Diba? O ngayon, kung hindi ka kontento dyan, pwede mo pang, bakit English? Basta i-prompt mo lang siya, sabihin mo, Taglish. Give me the Taglish version. Tapos parang ang seryoso naman. Pwede mo pa rin utusan siya na make it chill, more chill, and put a little humor. Ganon. Kaya ibibigay ni ChatGPT yan. Ayan, post number 2, 3, hanggang sa number of days na binigay mo. Okay? Tapos may CTA na rin yan. Yung tinatawag natin call to action na prompt. Okay? Alright, next. Ayan. Guys, we're almost done. We're almost done sa pag-create nyo ng inyong, nakuha na ba guys yung ating, stop sharing ako. Ayan, may ebook na kayo guys. Ang gagawin na lang natin susunod, ililipat na lang natin siya sa, tawag doon, sa doc file. Nawawala ako. Teka lang, nakita ko kasi yung mukha ko rito. Okay, sandali. Balik ko na sa presentation ko. Ayan.
Teka lang. Ayan. Okay pa ba tayo, guys? Thumbs up na dyan kung gusto niyo pang magtuloy-tuloy to or stop mo na. Ayan. Thank you. Lambing lang yun. Lambing lang. Ayan. Kasi baka hindi ko ma-hit yung goal natin eh. Sabihin nyo, tuman, sinayang lang yung oras ko. Hindi rin pala, nag-set-set pa ng goal. Hindi rin pala ma-achieve. Pero, ayan. So, okay. Tapos ka na magsulat. Pero paano natin gagawin legit na ebook yan? So, eto na nga. So, madali na lang ang formatting. Madali na yan, guys. Kasi may ipa-format ka na eh. Maayos mo ba yung buhok ko? Baka natanggal na yung isang strand. Yan. Madali na lang i-format yan. Lalo na kung gagamit ka ng tamang tools. So, ang goal natin, gawing engaging at madaling basahin yung ebook mo. So, tip lang, no? Use readable font and add simple visuals para hindi boring yung babasahin nila. So, huwag ka magalala, madali lang naman ang pagpo-format. Basta may mga simple at free tools tayo rito na pwedeng gamitin, katulad yung nakikita niyo dyan, diba? Maayos natin at magiging presentable yung mga ebook nyo. So, una, gamit tayo ng Google Docs. So, guys, hindi ko na i-demo ha. Familiar naman na kayo dyan. So, nag-share naman ako ng screen. Okay. So, kung gusto mo ng simple at madali, so, dito ka magsulat sa Google Doc para yung pag-format mo, mas madali mo maiayos, tapos export mo na lang siya sa PDF. Okay? Or, pwede kang gumamit ng Canva. Naku po, ang daming ebook template sa Canva. Magsawa ka sa design, magsawa ka sa mga ang gagandang mga template doon. So, kung gusto mo lang na mas maging professional looking ang ebook mo, use Canva, guys. Okay? Canva lang ang sagot dyan. Ang daming templates, ang dali gamitin, drag and drop ka lang. So, kaya kung napanood mo yung free guide ko, di ba? I'm always promoting Canva. At the same time, may tutorial doon. Kasi Canva rin yung isa sa magiging partner mo when you are into a digital product or business. So, kung wala ka pang account ng Canva, total free, may free account naman dyan. So, mag-Canva na, ha? Mag-aral ng Canva. Drag and drop lang talaga yan. Tapos, kahit wala kang, hindi ka masyadong maalam sa design, or wala kang taste, wala kang masyadong magandang taste sa pagde-design, naku, sandali lang ho, ayusin ko na yung buhok ko. Sandali lang. Sabi nila, galawin mo na ang lahat sa akin. Pakialaman mo na ang lahat sa akin, wag lang ang buhok ko. Charot. Ayan. Sige. Okay, so, PDF converter, ito hindi na rin halos kailangan kasi once na nag-save ka ng gawa mo sa doc file, nandun na yan di ba yung pagsisave, pwedeng PDF file. Ayan. Okay, ayan, bakit kailangan nating i-PDF file yan para downloadable? Kasi nga, digital, pag nag-deliver ka ng product mo, yung downloadable. Ayan. So, dapat downloadable format siya, converted to PDF, para mas madali mong i-share, or madali rin basahin yung ebook mo. Huwag kang mag-share ng doc file lang. Hello. Ayan. Dapat naka-PDF palagi yan. And then, of course, ang ever-reliable, dependable, ChatGPT. Ayan. So, pwede mong gamitin yan for content refinement, guys, Content refinement. Again, ang topic sa'yo pa rin, di ba? Yung gusto mong maging laman yan, ikaw pa rin ang magdi-dictate sa kanya, kay ChatGPT. Tutulungan ka lang niya mag-refine para mas professional looking ang iyong ebook. Ang grammar check, nandiyan na rin halos kay ChatGPT. Pero kung gumagamit ka pa ng Grammarly, yan, so okay lang din, guys. Pero with ChatGPT, halos, kumbaga, all-in-one na yan. So, si ChatGPT, tutulungan ka niyang expand yung idea mo at siya na rin yung instant writing body mo. O, di ba? So, final tip, ano yun? Magandang gamitin si ChatGPT sa Gemini. Oo, totoo yan. Kasi si Gemini, robotic. Masyadong technical. Pero, yung iba, okay lang din sila kay Gemini. So, guys, laruin nyo na lang. Practice nyo. Gemini, Claude, DeepSeek na. DeepSeek yun, tama? Luroy. Yung China ngayon. Ayan. So, final tip. Basta ito lang tandaan natin, Ano yun? Ayan, DeepSeek. O yan. Yay! Marami na nagko-comment. Okay, so, tandaan lang natin, guys. Final tip. Simple lang. Huwag gawing sobrang fancy na parang magazine yung ebook mo, no? Ayan. Ang importante, readable. Kaya pa rin katalo sa simple. Readable, basta importante, ulitin ko, readable, clear ang content mo. At mas mahalaga, yung value
kaysa design. O baka naman abutin kayo ng siyam-siyam kaka-design sa cover page pa lang, 'di ba? Nawala na yung value, nawala na yung ano, content value. So yun, basta yun ang tandaan natin. Oops, may nag-message. Ayan, use ideogram po. Yan, oo, gamit ko rin yan before. Ang ideogram ang isa sa mga una kong na-meet na image generating app. Yan. So, yun lang. So, kayang tapusin. Tama. Kayang tapusin na ang ebook at ready nang i-publish yan. So, balikan niyo yung tanong niyo kanina, yung agam-agam niyo kanina, kaya ko ba talaga? Kaya ko ba talaga mag-create ng ebook? Di ba? So, punta tayo sa publishing and promoting your ebook. So, ayan na. So, saan mo pwedeng i-publish yung iyong ebook? Okay, tapos na. Na-format ko na. Yan. Ready na. So, gumawa ng free ebook, pwede mo siyang i-promote. Yung may tinatawag tayong lead magnet. Okay? Pwede yung una mong ebook, pwedeng gawin mo siyang lead magnet muna. Ibig sabihin, huwag mo muna siyang presyuhan. Gawin mo muna siyang free. Free ebook giveaway. Para lang ma-feel mo kung paano, alam mo yun, kung paano tatanggapin ng audience mo yung ginawa mo. Para lang magkaroon ka lang ng feel. No? Yan ay kung gusto mong i-free muna. Ha? Kasi from there, makakakuha ka na ng feedback. Diba? And then, kapalit ng free ebook na yan, feedback. So, bakit kailangan mo ng feedback? Bakit naman hindi? Kasi, kung ikaw yung tao na gusto mo pa mag-improve, diba? At least makikita mo yung perspective nila, yung idea nila. Not to discourage you, syempre. Well, depende na rin sa paano mo tatanggapin yung feedback nila. Pero kung kaibigan yan, di ba? Sincere, kung feeling mo sincere na may feedback nila, gamitin mo para mas ma-improve mo pa yung ebook mo. Di ba nga kanina sabi natin, you have to be a version 2.0. Mag-improve ka from their feedback. Kung yan ay bibigay mo ng free as a giveaway or gagamitin mong lead magnet. Okay? O kung ayaw, kung hindi mo matake, kung gusto mo talaga kumita kagad, dahil proud na proud ka sa ebook mo, yung first ebook mo, sige, i-upload mo na sa mga online store. Nandiyan ang Amazon. Yeah. Nandiyan ang Amazon KDP, ang Gumroad. Sa Pinoy version, nandiyan yung Rocket.ph. Nandiyan din ang Systemic.io. O may account ka ron. Di ba? Yan, pwede mo doon sila i-promote. Usually sa Amazon, $1 yan. Pero may konting rin dyan, may hidden charge din dyan. Okay, Gumroad is free. Free yan, pero hindi mo ma-enjoy yung 100% profit dyan. Kasi, syempre, gagamitin mo yung service nila, meron din silang cut dyan na almost 10%. Ayan. O kaya, kung may sarili kang website, doon may promote. Ayan, talagang ma-enjoy mo yung 100% profit. Sa Rocket.ph, kahit sabihin natin free yan, of course, platform pa rin yan. So, meron pa rin silang binabawas na service charge. Minimal lang din. Okay? Alright? So, yun, kung gagamit ka ng mga ganong online store platform, halimbawa, gusto mo talaga ma-enjoy yung 100% profit mo, o di, punta ka gamitin mo na yung social media. Ito guys, ako for now, to be honest, hindi pa ako 100% nag-upload ng mga digital product ko sa mga online store. Kasi unang-una, iniipon ko pa siya para yung uploading ko isang hataw na lang. So, anong ginagawa ko? Ang promotion ko lang is social media. Organic pa. Although you can use paid ads kung may budget ka na. But kung wala pa, try mo muna yung social, yung organic marketing. Gamit ka ng Facebook. Kaya lagi kong sinasabi dun sa mga nakakuha na ng free guide ko at kino-coach ko na rin, i-activate nyo ng bonggang-bongga yung Facebook nyo, yung Instagram nyo, yung TikTok nyo. Kasi kung ayaw mo magbayad ng ads, di ba? Might as well, i-optimize mo yung social media mo. Diyan ka mag-promote. Okay? Diyan ka mag-promote. And gamitin mo yung ebook mo as a way to build your brand na rin and your authority. Di ba? So, kung ito lang maganda kapag nakakreate ka na ng ebook mo lalo na doon siya, yung topic mo sa ebook na yan, maganda rin ang social media. Yeah, organic. Tama. Thank you sa mga nag-share sa chat box, ha. Although nahirapan ako magbasa, pero okay lang yan. I appreciate. So, guys, ang ebook ay hindi lang pinagkakakitaan. It's also one way to establish yourself. Di ba? To create yung impression na,
authority ka dun sa topic na ginawa mo. Okay? And one way to build your business, gamit ka ng ebook. Okay? Ayan. So, yan. Natapos na yung ebook mo, pero paano mo i-promote? Ayun na nga. Gamit ka ng social media. Kung wala ka pang budget, optimize mo yung mga accounts mo sa social media. And then, napakaraming ways para kumita tayo, guys, sa ebook. Pwede mo siyang gamitin bilang lead magnet, pwede mo siyang ibenta, or gamitin bilang portfolio. Yan. Kung yung mga freelancers dito, no? Gamitin mo siyang portfolio. May na-comment. Ano yun? Ayan, guys. Oh, sipag at tiyaga, talaga. Sipag at tiyaga, in a smart way, guys, ah. Wag lang yung sipag at tiyaga in a harder way. Kaya gumagamit tayo ng AI. Okay? So, kasi that will help us work smarter. Yan. So, okay, final tip tayo, guys. So, ito na. Final stretch na tayo bago tayo mag-Q&A. Okay pa ba kayo sa Q&A? O ikat na natin dito? Okay na ba? Mabilis na lang to. Okay? So, final stretch bago tayo mag-Q&A. Tandaan, ang unang hakbang, ang pinakamahirap. Pero, yun din yung pinaka-importante. Agree ba kayo dyan? Agree? Sabi nga, the hardest part ng kung ano may gagawin mo yung how to start. Pero kapag nagawa mo na yun, sunod-sunod na yan. Okay? So, simulan mo kahit hindi perfect. Ayan. Sorry, hindi ko nabasa. Ang pinakakalaban mo dito ay overthinking, guys. Bakit hindi ka makapagsimula-simula? Kasi dahil mo iniisip eh. Di ba? So, huwag na natin hintayin yung perfect time. Walang perfect timing. Kasi baka hindi na tayo makapag-umpisa. Di ba? Share your knowledge. Someone needs it, guys. Kung hindi nyo alam, baka sinasabi nyo para sa inyo, simple lang yung naiisip nyo. Hindi mo alam, guys, na baka yung simpleng naiisip mo, yung simpleng knowledge mo, may nangangailangan yan. Di ba? Yung sagot dun sa, yung solusyon dun sa problema ng isang tao, baka hindi mo alam, ikaw na pala yung may hawak. So, sayang naman kung hindi mo i-share. Sharing is caring, sabi nga. Writing an ebook should be an exciting journey. So, wag mong gawing stressor. Kung magiging stressor lang ang paggawa mo ng ebook, o kalimutan mo na itong training na to. Kalimutan mo na, okay? So, paano siya magiging fun in a way? So, treat it like a storytelling. Treat it like a storytelling. Magkwento ka lang kung ano yung alam mo. Kasi malamang, kung ano yung alam mo, baka hindi alam mo isa. O ulitin ko, baka yung iniisip mo, ayan, simple tips. Pero, totoo. Diba? Baka yung iniisip mo lang na yung pinagdaanan mo, yung experience mo, kung paano mo na-solve yung isang problema, di ba? Baka hindi niyo pa nagagawa at yun din yung magiging solusyon sa pinagdadaanan. Hindi natin alam, guys, di ba? So, kwento mo lang yung story mo. Kwento mo lang yung experience mo. Kung paano mo na-overcome yung problemang yun. Kwento mo lang. So, kung may doubts ka pa, iniisip mo pa rin, kung yung pag-iisip mo pa rin ay, kaya ko ba to? Diba? Yung mga doubts na yan, isipin mo na lang yung isang tao na pwedeng matulungan ng ebook mo. Imagine mo na kung may isang tao dyan na frustrated, naghahanap ng sagot, tapos ikaw na pala yun. O diba, ang galing? Diba? Kaya, huwag mo nang patagalin. Simulan mo na. Simulan mo na ang paggawa ng ebook. Okay? So, Q&A tayo, guys. Ganito. Nag-generate na. Kung eto, para mapabilis lang, no? Nag-generate na ako. Nag-collect, no? Not nag-generate. Nag-collect na ako ng mga anticipated questions. Baka isa na rito yung mga tanong nyo. Di ba? Hindi ko na rin kayo pahirapan. I-flash ko na rito. Okay lang ba? Kasi baka madaanan yung isa sa mga to. 10 ito, okay lang. O sige. Hindi ko na kayo pahirapan mag-isip. At hindi na ako mag-aantay dyan sa chat. Baka, ayan. Anong sabi? Ang sabi? May rocket fish. Yeah. Teka lang. Okay? Balikan ko mamaya mga nasa chat box. Ha? Okay, let's start. Ito guys. Ano yung unang tanong? Paano kung... Teka lang, lilita ko lang. Ayan. Paano kung wala akong alam na unique na topic? Paano kung wala akong alam na unique topic? Sige guys. Talaga, wala kang alam na unique topic. Teka lang. Hindi yan. Meron yan, guys. So, sagot. Anong sagot natin dyan? So, hindi na kailangan ng unique. Kailangan lang may sarili kang
Take, guys, kailangan lang may sarili kang take. Kahit maraming e-books nandiyan sa paligid na tungkol sa fitness, productivity, or freelancing, wala pa rin eksaktong kagaya ng sa'yo. Kagaya ng insight mo. Diba? O, agree si Neng. Diba? Dagdagan mo lang ng personal touch, ng experience mo. Kasi ang experience niya, maaaring iba sa'yo, kahit pareho lang kayo ng problema, diba? Personal experience ang magiging kakaiba dyan. Okay? So, yung personal experience lang yun, unique na yun. Something unique na yun, guys. Kaya hindi mo na kailangan ng grandeur, unique topic. Okay? Next. Ano yung susunod nating tanong? Teka lang, ayaw mag-move. Sandali lang, guys, ha? Ayan. Ang next question natin ay, ilang pages? Tanong nyo ba to? Ilang pages ang dapat na nasa ebook? Ilang pages? Na-question nyo rin ba yan? Kasi doon sa isa kong kino-coach, coach, ilang page? Ilang page ba dapat yung gagawin ko? To guys, hindi ito labanan. Hindi, ang paggawa ng ebook, hindi labanan ng paramihan, ha? Yung walang rules. Pwedeng 5 pages lang yan. kung guide type, pwedeng 50. So, depende sa ano mo. Depende sa approach mo. Depende kung anong klase yung ebook mo. So, ang importante, no, hindi pilit. Sabi nga dyan, hindi pilit at sakto sa need ng audience mo. So, walang rules, guys. Tandaan yan. Wala sa paramihan yan. Sige, tama. Piso isang page. Ayan. So, ito pa yung susunod na tanong. Paano? Paano kung hindi ko afford ang professional editor? Di, huwag ka nang mag-hire. Di mo pala afford eh. Huwag ka nang mag-hire. So, no worries. So, kaya nga nandiyan si ChatGPT, guys, di ba? Nakita na natin kanina, na-demo naman na sa inyo kung paano nag-generate ng content na guided pa rin nyo, di ba? Guided pa rin nyo. Pwede nyo namang palit-palitan yung prompts doon. So, ibig sabihin doon, hindi problema kung kailangan pa ng another somebody na mag-i-edit nun. Kasi doon pa lang kay ChatGPT, okay na tayo. Right? So, dapat lang check. Yeah, dapat lang check. Tama. Oo, doon pa rin papasok yung ano nyo, guys. Yung intervention. Sa school, siya sabi, intervention. So, may human intervention pa rin. So, paano kung wala akong audience na mapagbebentahan? Tanong nyo ba yan, guys? Or skip ko na? Paano kung wala akong audience? Paano konti lang yung follower ko, di ba? Saan ko siya ibibenta? Tanong nyo ba yan? So, ayan nga sinasabi ko kanina. Guys, kung medyo kinakabahan ka sa kasi limited lang yung follower mo. Kung doon ka magpo-promote, yun lang sa Facebook mo. So, simulan mo siyang giveaway, di ba? Market research, okay. Hindi, ito ang ano dito kasi may mga mayroon akong kino-coach na, kakaunti lang po yung follower ko. Yeah. So, para makabuild ka rin ng trust, okay? Sige, magsimula ka muna sa ebook. Sa ebook mo. Sa free ebook mo. So, kapag may 5 o 10 tao na nagkagusto or nag-download ng ebook mo at natuwa, yan. Saka na tayo magsimula na magparami ng audience. Madali na yan, guys. Madali na yan. Ano ang pwede, isa pang practical na pwede nating solusyon dito? Guys, gamitin niyo yung tinatawag na KKK approach. Approach kayo sa kaibigan, sa kamag-anak, ano pa yung sa katrabaho. Yung mga ganun. Kung sa palagay mo ay wala kang mapagbebentahan, piliin mo yung pinaka-loyal sa'yo. Siguro naman, no? Bilang suporta, no? Ipapatronize niya yung ginawa mong ebook. Diba? Pero, to be serious, guys, hindi dapat maging, or hindi problema ang audience. Kung lalo na-mention ko kanina, no? Lalo na kung gagamit ka na ng mga online store, or kung gagamit ka na ng ads, di ba? Pwede naman yan. So, umpisa minimal lang naman yung pwede mong magamit sa ads, di ba? So, yun. Kung ayaw mong magmukhang salesy, gano'n, kung ayaw mo ikaw talaga yung magbenta ng derechahan, gumamit ka ng paid ads, okay lang din naman yun. Walang kaso ron. Okay? Pero kung gusto mo ma-develop yung confidence mo rin, para next time around, di ba? Sa susunod mong ebook, hindi na siya free kasi maganda naman, for sure, magaganda yung feedback na ibibigay sa'yo ng KKK mo kasi sinusuportahan ka nila. Alright? Next! Ano yung next question natin? May extra tip ka ba para madaling matapos? May extra tip ka ba para madaling matapos? Diyos ko, Day. Gano'n ba kabilis ang gusto mo? Sige, eto. Eto naman, para maging systematic ka. Ito yung tip na bibigay ko sa'yo. Para maging systematic ka sa pag-create mo ng ebook. Okay? Alright, so,
Ayan. Sa week 1, pwedeng mag-outline ka lang muna, guys. Outline lang muna. Week 2, week 3, ayan, writing pace na. Diyan na rin po pwede yung, paunti-unting editing mo para dun sa week 4, konting editing na lang, mag-focus ka na lang sa formatting. And then week 5, ready na for launching. Yan. So, paunti-unti po pwede mong matapos yung ebook mo. Yan. Ngayon, kung gusto mo naman ng mabilisan, kasi may oras ka naman, sundin mo na lang tong outline na to. Okay? Itong outline, writing pace, editing pace, and then yung pagpo-post sa Facebook, pagpo-promote. Kung ayos yung oras mo ha, kung free ka naman. Okay? So, next question. Ayan. So, question. Eto guys, sa mga medyo antibiotics sa AI. Ano yung tanong? AI-generated ebook equals plagiarism. Totoo ba yun, guys? Lalo na yung mga rito, masyadong sa academe. Diba? So, anong yung sagot? Ano yung sagot natin dyan, guys? Eto, basahin natin mabuti, ha? Teka, ilalabas ko lang yung presentation. Yan. Plagiarism ba agad-agad? Hindi naman. Pero may risk kung hindi mo alam yung tamang paggamit kay AI. So, paano nagiging plagiarism yung AI-generated content? Eto guys, ito yung iwasan nyo. Yung copy-paste lang ng walang edits. So, AI tools tulad ng ChatGPT, nag-generate siya ng text ng original. Pero, hindi ibig sabihin na unique sa'yo yan. So, may chance na may parehong phrasing sa ibang sources. Okay, so gawa mo ng konting edit, okay lang naman mag-copy paste pero mag-intervene ka pa rin. Kung hindi mo inedit at nilagyan ng personal touch, ayan, medyo delikado 'yan. So kapag generic ang AI output at hindi mo inangkop sa experience mo, walang originality. Kaya nga importante yung storytelling, guys. Ayun yung magiging tawag doon. Yan yung magiging uh, qualifier mo para kahit paano mahiwalay ka rin sa plagiarism. And then, kung hindi ka nag-check ng sources, ayan, medyo minsan, eto guys heads up ko lang kayo. Hindi 100% correct si AI si ChatGPT. So, kailangan mo pa rin mag-double check ng mga sources, especially kung nagbibigay siya ng source, kung i-cite niya yung source niya, mag-double check pa rin kayo, okay? So, kasi minsan, sabi ko nga sa inyo, minsan lasing ng AI. So mag-verify din kayo, guys. Okay? Mag-verify din kayo. Okay, next question. Ang sabi rito, ay, wala pa ba nakapost? May nakapost na ba, guys? Ayun. AI plus you, best writing strategy. Tama. AI para sa brainstorming, ito pa, structuring at idea generation. Ikaw naman, para maging unique yung iyong ebook, paano siya magiging unique? Yung insight, yung voice, yung tonality, yung personal experience, yun yung mga factor para maging iyo nga or makonsider mo na somehow original yung iyong ebook. Okay? Okay, next. Can I claim na akin na at original yung ebook na na-create ko, especially pag AI generated or assisted? Yan, di ba? Anong sagot? Pwede mo ba i-claim yung mga na-generate na AI, yung ebook mo na ginamitan mo ng AI? Yes. Ito yung mga conditions. Kung ikaw ang nag-conceptualize ng topic, ikaw yung nag-outline, and ikaw yung bigay ng idea, ng key ideas kay ChatGPT. Okay. Yes. Pwedeng sabihin original yan kung inedit mo at inayos mo yung AI-generated text para maging unique sa tonality mo. Okay? Yes, pwede mo i-claim na original yan kung nagdagdag ka ng sarili mong experience. So guys, pansin nyo, paulit-ulit yung experience at nagdagdag ka ng insight mo at ng example. Yes, pwede mong i-claim sa'yo yan kung sinisiguro mong walang plagiarism at na-check ka ng sources. So kung balikan nyo yung kaninang tanong tungkol sa plagiarism, that will make you safer. So that will keep you on a safer ground na pwede mong i-claim na original yung iyong ebook kahit na nagpa-access ka kay ChatGPT or kung ano mang AI yung ginamit nyo. Okay? Ayan, parehong tanong yan. Wait lang. Ito naman yung no. Kanina puro tayo na yes. Ito, no naman. No, hindi mo pwedeng i-claim na iyo yun kung copy-paste lang. Totally copy-paste lang at wala kang inedit. Ha? Baka ma-charge tayo dyan ng plagiarism. Kung wala kang, so balik mo lang yung mga yes. Kung wala kang original input or personal input, or kung may kinopya ka mula sa ibang sources nang hindi mo nire-write or inedit. So opposite lang nung kanina. Okay, guys? Ayan. So, next. How to ensure your ebook is factually accurate?
accurate. Accurate ba itong binibigay ni ChatGPT? Guys, ito yung assurance natin. Okay, anong answer? Gamitin ang AI as starting point. Kaya nga sabi kanina, di ba, pwede tayong magsulat ng ebook from scratch. Pero, starting point lang, hindi siya yung final source. Kaya kailangan mag-verify pa rin tayo. So, i-double check natin yung mga key facts sa mga trusted sources tulad ng, ito yung mga pwede nating balikan para mag-verify tayo ng mga information na binigay sa atin ni ChatGPT or ng AI. Pwede kang mag-check sa sources na like sa government and official website. Yung mga .gov na yan, .edu, ayan. Or mga research papers at academic sources. Nandiyan yung Google Scholar, PubMed, okay, iba pa, at marami pang iba. Pwede ka rin gumamit ng mga reliable news sites like yung BBC, CNN, ito yung mga iba-ibang network. Okay? Now, kung may mga statistics, hanapin mo yung original source. Madali naman na yan. Google mo lang. At iwasan mo rin yung mga overgeneralizations. So, mas okay kung may mga supporting details. So, ito depende pa rin sa klase ng ebook mo, ha? At huwag matakot mag-edit at baguhin kung may duda ka sa accuracy ng iyong mga information na binigay ni ChatGPT. So, guys, ayan. Sa inyo pa rin yung final, kumbaga, final touch sa pag-verify. Okay? Lalo na yung medyo mga tipong mga academe dyan. Yan. Ito yung madalas nilang tinatanong. Okay, next. Meron pa tayo. So, ito yung $1 million question. Bibenta ba ang ebook ko? Natanong nyo ba? Guys, natanong nyo ba yan? Bibenta ba? Sa tanong na, bibenta ba ang ebook ko? Ang sagot yan, bakit hindi? Di ba? I-click natin yung bakit hindi? Check na natin kung lalabas. Bakit naman hindi? Kung hindi mo kailangan maging sikat na author, guys, para magbenta ng ebook. So, kailangan mo lang ng tamang topic, tamang audience. Siyempre, dapat ibenta mo sa tamang audience yan, yung topic mo. Benta mo sa tamang marketing strategy. Remember, hindi lang create it and they will come. Hindi gano'n, ha? Kailangan mo rin silang i-attract at i-convince na kailangan nila yung ebook mo. Okay? So, yes, kung kung alam mo paano i-market, bebenta yung ebook mo. Kahit gaano ka solid ang ebook mo, tandaan mo, kung walang makakakita nito, walang bibili. Pero don't worry, may paraan para siguradong mapansin at magustuhan at mabili yung ebook mo. Okay? So, may bibili ba yung ebook mo? Meron. Basta tama lang yung marketing strategy mo. Di ba nga, ang pinaka-backbone ng marketing, ng pagnenegosyo ay marketing. Okay? So, huwag mo suluhin yung ebook mo. Pangalagdakan mo. Pakilala mo sa kanila yung ebook mo. Alright? Ito ba? Kikita ba talaga ako sa ebook? Ito guys. Ito, pakikita ko lang kayo ng mga samples na na-share din ng mentor ko, si Coach John. Yung mga naturuan niya, yung mga nakinabang sa pagbibenta ng ebook. Okay? Bakit naulit to? Ulitin natin yan. Ito. Real people, real income. Kung ewan ko nakikita niyo dyan, kung malinaw ba, 350,000 pa lang guys, 350,000 pa lang yung nabenta niya, yung worth na nabenta niya. Pero coach, nag-resign na. Ito kwento to ni Chrissy, nung time na nag-start siya mag-sell ng ebook, employed pa siya, pero later on, nag-decide na rin siya mag-resign nung naka-earn na siya ng 350,000 from selling her ebook, okay? And then, lately, nag-resign na rin siya. 350,000 pa lang, nilalang niya pa lang. Okay? So, eto naman, yung isang minor ebook, so may minor, may major, ibig sabihin, yung isang minor ebook pa lang namin ang nalulaunch niya, sabi niya gano'n, with 5 chapters, at pinresyohanan niya ng $999, and meron ng revenue na 100,000. O, di ba? Okay, ito naman sa sunod. Teka, balik natin. Masyadong na-advance. Ito, guys. Ano ba yun? Ito naman, ano din na revenue niya. Yung revenue ko palang coach, this month, ay wala pang, ay same lang nung last month niya. And ito every 2 months siya nagrara ng ads niya to sell his ebook, and so far meron na siyang 300,000. My gosh, nilalang lang ang 300,000. Okay, so ang niche niya ay health and fitness. And ito, so yung susunod, itong storya na to, tungkol sa mag-asawa na nag-undergo rin ng training. Ang niche nila, yung wedding preparation. Gumawa lang sila ng ng ebook on how, parang related sa sa wedding.
paano yung mga kinakailangang, ano yung mga checklist para pag-prepare ng mga wedding mo, mga ganun. And maganda tong story nito kasi ngayon mag-asawa na sila. Ano to naging viral yung story nila. From launching an ebook, ginawa na rin nilang course yung kanilang ebook and millions na rin yung naging profit nila rito. Okay? So, these are just some na real people may real income sa pagbibenta ng ebook. Okay guys? So, ayan. So, sa tanong na bibenta ba ang ebook mo? Yes, bakit hindi? Pero yun nga, sabi nga, hindi mo kailangan maging sikat na author para magbenta ng ebook mo. Kailangan mo lang ng tamang topic, tamang audience, tamang start marketing. Okay, so kung umabot ka sa part na to, congrats. Ibig sabihin, handa ka talagang mag-ebook. Pero alam mo kung anong mas exciting? Ito, yung hindi lang basta makapagsulat ka. Di ba guys? Kundi yung kumita talaga. Kumita ng malaki mula sa ebook mo. Okay? Eh, yun din naman ang purpose natin, di ba? Kasi nakikita natin na ang ebook ay isa lang sa mga digital product business. Kapag nag-digital product business ka, isa lang ang ebook sa pwede mong gamitin. Okay? Or i-create. Nandiyan din yung templates, planner, courses, and everything. But for now, syempre, concentrate tayo sa ebook. Okay? So, eto nga, may special announcement ako guys, kung nandiyan pa kayo. Okay? And ayoko palampasin to. I'm looking for students that I will personally mentor and show step-by-step on how to make money online, selling ebooks and digital products. Ito gusto ko yung isabay. Kasi I personally experience kung ano yung kagandahan. Kasi ano lang yung experiment pa nga lang yung ginawa ko eh. Pero nag-gano na ako, na-enjoy ko na yung profit from creating digital product, okay? So if you think na deserve mo na magkaroon ng better income, diba? And more time, and experience freedom, so listen up, okay? So ito, hindi naman siya, wala namang pilitan to. Kung if you think na kailangan mo pang i-level up yung pagsusulat mo ng ebook, so ito yung gusto kong i-present sa'yo. Alright? To level up your skill. Okay. So, I will be conducting a 30-day training. So, ebook to income, the smart selling blueprint. It's a full training. So, in this training, so parang 4 weeks siya. So, week 1, ito yung magiging goal natin dyan. So, I will help you to start and finish a short and high-value ebook without stress. And then, from here, ito yung mga pwede mong matutunan. Choose a topic that sells. Aside pa sa tinuro ko ngayon, ano yung mga AI tools bukod sa ChatGPT that will help you make your writing 10 times faster, how to outline an effortless ebook, no overthinking, and drafting the ebook in 7 days or less. Okay? For week 2, we will publish your ebook like a pro. So dito, we will get your ebook formatted, designed, and published without hassle. So you will learn the best platform to publish yours and sell your ebooks. You will learn how to cover and design your ebooks. Bibigyan ko kayo ng mga design hacks. And pricing strategy. Para naman hindi mo kang benta-benta lang sa tabi-tabi yung ebook nyo. And how to set up a simple sales page that converts. Okay? This time, eto kasama rin siya sa training nyo. In fact, kung kukuha kayo ng another course on building a funnel, ibang ano na rin yun. Ibang rate na rin yun. And then, sa week 3, monetization strategy, turning your ebook into a business. So, ang goal natin dito is to teach you how to make a consistent sale. Yung magtuloy-tuloy yung benta ng ebook mo. And from here, you will learn to market and sell your ebook, social media, plus I will teach you how to do your email marketing. Okay? And using an ebook as a lead magnet for your courses. Kasi guys, sabi, di ba na-mention ko kanina, your ebook can be your starting point para mag-create ng course, para magkaroon din kayo ng coaching gig and other services. And I'll teach you how to bundle or upsell your ebook. Okay? So, para hindi lang isa yung pagpipilian ng client nyo or isang ebook lang yung pwede nyo i-create. You can sell ebooks in bundles or even upsell it. Matututunan mo yan dito. And how to automate your system, diba? To get a passive income. Pwede mo siyang manu-manuhin or pwede rin na, ito yung sinasabi natin na kahit nakabakasyon ka, kahit tulog ka, pagising mo sa umaga, check mo lang yung payment gateway mo, meron nang pumapasok na income. Diba? Ayan. And then on week 4, how to scaling to more income streams. So, ang goal natin dito is to show you
how to expand beyond just an ebook. So ito na guys yung hindi ka lang magsasettle sa ebook. Diba? So, how to repurpose, ang matututunan mo rito sa week 4 is how to repurpose an ebook into a mini course or turn your ebook into a membership or coaching offer. And you can even do affiliate and collaboration. Tuturuan ka rito ng mga strategies on affiliation and on doing affiliate marketing and collaboration. Okay? And how to scale with ads or organic reach. So, dito, matututunan mo rin kung paano gumamit ng paid ads. Alright? So, 30 day yan. Hindi biro yan. So, ang final outcome mo rito is by the end of 30 days, so the clients, you, as a student, you will finish and publish your ebook. You will have your system to sell it, not just a nice book that no one buys, and you will have your own strategy to grow beyond ebook. So, actually, ang value nito, napakamura, 499 lang. 4,999. Given all the learnings na matututunan mo rito. Pero, para sa beta pricing natin, for the first 10 students na mag-enroll, we will give you the discounted rate na 1,999. For early birds lang yan. For our first 10 students. And sa hindi makakahabol, so we will move to the full 4,999. Okay, hanggat hindi napupuno yung 10, open yung 1,999. Guys, okay? So, yun. So, ano lang yan? Special offer kung gusto niyo lang i-level up yung inyong skill. Okay? Kung interested kayo ron, just email me or DM me in case gusto niyo mag-level up. Ayan. So, guys, may freebie ako sa inyo. Dahil nag-stay kayo rito, bigyan ko kayo ng freebie. Send me a takeaway. Kung ano yung mga natutunan nyo rito sa pangalan to, sa training natin. Kung may feedback kayo, okay lang din. Violent, non-violent reaction, okay lang din. Basta may ma-email kayong takeaway, send it to me through this email, resultrocker@gmail.com. Yan. And from here, maraming salamat sa nag-stay. Ito talaga, ibig sabihin nyo talagang interesadong magkaroon ng negosyo, ng digital product business, di ba? And maraming salamat sa inyo guys.